7 taong gulang pa lang ako noon ay sinasama na ako ni Lolo sa pag-aantingero niya. Imbis na laruan ang hawak ko noon, ang hawak ko ay buntot pagi at punyal na galing kay Lolo. Imbis na nakikipaglaro ko sa mga bata, ang kapatintero ko noon ay mga aswang na tinutugis namin ni Lolo. Marami akong natutunan kay Lolo noon, kaya unti-unti kong na-adapt ang panggagamot at pagtugis sa aswang. Hindi katulad ng iba na kapag may kilala kang antingero ay ibig sabihin ay matanda na. Mali, dahil ang isang tulad ko ay 22 pa lang. Wala sa bokabularyo ko ang matakot sa mga masamang nilalang. Lahat sila ay hindi ko inuurungan. Hindi lang pala basta antingero ang misyon ko. Marami akong kailangan ay paglaban at protektahan hanggang sa nakilala na lang ako bilang boy bangis ng Capiz. Dahil sa taglay kong determinasyon at galing sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isang lihim ang natuklasan ko nang nakilala ko ang pinuno ng mga aswang. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Makmak, ang 22 anyos na antingero ng Capiz. Hoy animal! Lumayas ka sa katawan ng babaeng yan! Layas! Mak, eto na langis mo. Kung hindi ka pa aalis dyan, tutuluyan na kitang wawakasan! Alas 7 ng gabi noon, pero naroon kami sa kubo nila Sara. May sumapi sa kanyang masamang elemento at pilit niyang sinasaktan ng sarili noon. Magkalapit bahay lang kami ni Sara kaya agad na napuntahan ko siya ng mga oras na yon. Sa tingin ko, isang malakas na mangkukulam ang gumawa sa kanya ng ganoong orasyon. Pero kahit na ganon, ay hindi ako nagpasindak sa kagaya niya dahil alam na alam ko kung paano siya tatalunin. Sara, kapit ka lang. Malapit na matapos. Magtiwala ka lang kay Kuya Mac. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang sakit na ginawa mo sa babaeng ito ay babalik sa iyo. Mana, ako. Mukhang gumagana na, Kuya. Robert, kunan mo ako ng pulang sinulid sa bag, dali! Sige, Kuya. Sandali lang. Pagkatapos ko lagyan ng langisang noo ni Sara, ay saka siya nagwala. Pero hindi pa rin umaalis ang nilagay na mangkukulam sa katawan ni Sara, kaya naman napilitan na akong talian ng pulang sinulid ang maliit na daliri ng paa ni Sara. Nang nilagyan ko na yon ng pulang sinulid, ay saka ako bumulong ng orasyon na ibalik sa mangkukulam ang sakit na ibinigay kay Sara. Malakas na impit ng sigaw ang umalingaw-ngaw sa kubo ni Sara, kasunod noon ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Kuya, tapos na ba? Oo, maya-maya lang ay magigising na rin si Sara. Ang galing mo talaga, Kuya. Astig ka talaga. Siyempre, kaibigan ko ang ginawa niya ng ganyan kaya gagawin ko lahat para maibalik ang sumpa sa mangkukulam. Mabuti na lang talaga. Tama ang oras ng dating natin. Hindi ka lang gwapo, Kuya. Ang astig mo na. Ang bangis mo pa. Grabe ka naman sa pambobola, tol. Pero totoo naman hindi ka nagkamali sa sinabi mo. Ano nga pala ang langis na nilagay mo sa noo niya, Kuya? Bakit nag-iwan ng marka yan sa noo kanina ni Sara? Mawawala ba yung marka na yon? Ang langis na yon ay nilagyan ko ng orasyon sa huling kabilugan ng buwan para masaktan ang gumawa nun kay Sara. Saka, tingnan mo noon ni Sara, wala nang marka. Ibig sabihin, nailipat na sa mangkukulam ang sumpa. Ay, ganun pala yon. Yung pulang sinulid, para saan yon? Para naman yun hindi makatakas sa mangkukulam at tuluyan ng malipat sa kanya yung sumpa. Sa bawat usal ng orasyon ay kailangan malakas din ang pananampalataya mo sa Panginoon. Sana, makayanan ko rin ang ginagawa mo, Kuya. Oo naman, tol. Kaya mo yan. Kaya nga sinasama kita para matutunan mo kung paano ang ginagawa ko. Uy, ayan, gising na pala si Sara. Mga ilang minuto lang ang lumipas noon ay bumangon na rin si Sara. Parang walang nangyari dahil hindi niya maalala ang buong kaganapan noon. Napagtanto ko rin na ang gumawa noon ay ang katrabaho niya sa bayan na merong malaking inggit sa kanya. Ginawa yun ng katrabaho niya para hindi na siya makapasok sa trabaho. Mabuti na lang dumating kayo. Salamat, Makmak, ha. Hindi mo ako binigo. Nako,
Sobrang bangis niyan kanina. Hindi man lang natakot. Ako nga, takot na kanina eh. Lalo na nung umikot yung mga mata mo. Kung gusto mong maging kagaya ko, dapat maging malakas ka at wala kang kinatatakutan kahit na ano. Diyos lang ang tanging kinatatakutan mo. Salamat ulit, Mac, ha? Utang ko ang buhay ko sa'yo. Naku, ikaw naman. Wala yun. Siyempre magkaibigan tayo kaya natural na tutulungan kita. Mabilis pa sa alas 4 yan na nagpunta rito. Hindi ko alam paano niya nalaman na nanganganib ka eh. Malakas yata ang pangamoy nito. Isang kakayahan yun ng antingero na galing pa sa mga ninuno natin. Hayaan mo, malalaman mo rin ang kakayahan mo sa tamang panahon, Robert. Lalo na kapag handa ka na at hindi ka natakot. Itinuro sa akin ni Lolo ang isang lihim na kakayahan noon. Isang karunungang hindi basta-basta ibinabahagi sa mga karaniwang tao. Noong mga panahong yon, ipinamalas niya sa akin kung paano tukuyin kung ang isang tao ay nasa bingit na ng kamatayan dahil sa sumpa ng isang makapangyarihang mangkukulam. Isa ko sa kinatatakutan noon na bantay ng mga masamang nilalang sa baryo mapagmahal ng Capiz. Sa edad na 22 ay bitbit ko ang bagsik ng kabataan at ang lakas ng walang kapaguran. Marami ang humahanga sa aking panlabas na kaanyuhan noon, ngunit mas marami ang nanginginig sa presensya ng isang katulad kong antingero na hindi marunong maawa sa masama. Pasensya na, Mac, ha? Hindi kita maaaya na kumain dahil mahina pa ang katawan ko eh. Ayos lang yun. Saka ang katulad ko hindi humihingi ng kapalit. Bawat tao na tutulungan ko ay higit na nadadagdagan ng lakas ko sa pakikipaglaban. Kaya mo na ba na mag-isa rito? Sasabihin mo ba sa magulang mo ang nangyari ha, Sarah? Oo. Mamaya pagka-uwi nila, panigurado ay gugustuhin nilang gumanti sa gumawa sa akin yan. Hindi nyo na kailangan gumanti dahil naibalik ko na ang sumpa sa mangkukulam. Sigurado akong nasunog na ang kaluluwa nun sa impyerno. Astig ka talaga, kuya. Ang bangis mo. Dapat ang tawag sa'yo boy bangis eh. O, di ba? Mas maganda pakinggan. Puro ka talaga kalokohan, tol. Ayusin mo na yung mga gamit ko para makauwi na tayo. Anong oras na Baka matakot ka pang umuwi. Ilang hakbang lang ang lalampasan natin bago makauwi sa bahay. O sige na nga. O tara na, kuya. Bye, Sarah. Bukas na lang ulit ha. Nung gabing yun, naramdaman ko ang bagsik ng kalaban. Hindi yun ordinaryong mangkukulam. Siya ay isang nilalang na gumagamit ng sinaunang itim na papel at karayom. Pero hindi ako nagpatinag sa kagaya niya. Kaya inilabas ko ang huling langis na inorasyonan ko pa ng huling kabilugan ng buwan. Ginamit ko ang turo ni Lolo, ang tapang, ang talino at ang kapangyarihan ng aking dugo. Kaya alam kong natalo ko ang makapangyarihang mangkukulam. Nang nakauwi na kami ni Robert sa bahay, ay mabilis siyang humiga sa mahabang upuan. Alam ko hindi pa tapos ang gabing yun dahil hindi pa nauubos ang mga masamang nilalang sa lugar namin. Isang ingay ang narinig ko sa harap ng bintana namin. May humingi ng tulong at ang sanggol ni Aling Nena ay kinuha ng isang aswang. Uy, Robert! Gumising ka na dyan. May kailangan tayong gawin. Kuya, inaantok pa ako eh. Ilang araw na akong walang tulog. Saglit lang, sige na. Bahala ka dyan. Kung ayaw mo sumama, ako na lang. Kaya ko naman mag-isa eh. Ikaw, kaya mo ba mag-isa dyan? Malapit ko na makuha yung tulog ko eh. Kuya naman Sige na. Kumuha ka na ng 2 punyal sa bayong. Bakit kuya? Malakas ba kalaban natin? Oo, dahil kailangan din natin iligtas yung sanggol sa aswang. Ha? Sanggol? Saan? Ang bagong silang na sanggol ni Aling Nena, kinuha daw ng aswang. Kaya kailangan na nating umalis para mabilis nating mahanap kung saan niya dinala yung sanggol. Agad naman kaming umalis, dala-dala ang 2 punyal lamang at sapat na orasyon sa aking puso. Habang binabaybay namin ang masukal na gubat noon, ay may narinig kaming isang ngawa ng sanggol. Tiningnan namin sa itaas ng puno ng balete at naroon nga ang sanggol, bitbit ng isang manananggal. Hindi na muna kami nagpakita sa aswang dahil baka biglang umalis yun. Inihanda ko ang 2 punyal at sumambit ng orasyon doon.
Kasabay noon ay binasbasan ko ng langis na may dinurog na buntot pagi ang punyal na hawak ni Robert. Sa di kalayuan ay nakita ko naman ang kalahating katawan ng manananggal. Dahan-dahan kaming lumapit doon saka nagsambit ng isang orasyon. Kasunod noon ay umalingaw-ngaw ang manananggal sa taas. Kuya, paano natin makukuha yung sanggol? Hindi natin makukuha yan kung hindi siya kusang bababa sa puno. Kailangan mo lang saluhin ng bata. Paano ko sasaluhin yan, kuya? Paano kung hindi ko masalo? Huwag ka mag-alala. Nag-usal na ako ng dasal sa sanggol para ligtas na mahulog sa mga bisig mo. Sigurado ka dyan, kuya, ha? Natatakot ako baka sa akin pa mamatay ang sanggol. Kailangan mo lang magtiwala sa akin at sa sarili mo. Malalampasan natin to. Pumunta ka na dun sa ilalim ng puno at may kailangan pa akong gawin dito. Pumunta si Robert sa paanan ng puno noon. Mabuti na lang ay palagi akong may dalang asin na may halong dinurog na buntot pagi. Ibinuhos ko doon ang asin at umimpit ng nakakangilong tili ang aswang, sa kanya nabitiwan ang sanggol. Nagmadali naman na bumaba ang aswang sa kalahating katawan niya. Ngunit huli na ang lahat dahil nalagyan ko na ng orasyon ang mga laman loob niya. Kapag idinikit niya ang kalahating katawan niya doon, ay isa-isang sasabog ang mga laman loob niya. Kuya, hawak ko na ang sanggol. Tara, umalis na tayo dito. Iuwi mo na siya kina Aling Nena. Tatapusin ko lang to. Babalikan kita, kuya, ha? Bipilisan ko lang. Mabilis na naglakad si Robert habang hawak niya ang sanggol. Nagsama ang alingaw-ngaw ng tili ng aswang at iyak ng sanggol doon sa kagubatan. Nung nakaalis na ang sanggol, tanging tinig na lang ng aswang ang naririnig ko doon. Ang tili niya ay dala ng pasakit. Sa huling sandali ng tili ng aswang ay tuluyan ng naglaho. Kasabay noon ay naging abo na siya. Nang nawala na ang aswang noon, pakiramdam ko meron pang nakamasid sa amin doon. Napukaw ang atensyon ko nang malaman ko na ang direksyon niya. Naramdaman ko na malakas ang kapangyarihan niya pero hindi yun naging dahilan para tumakbo ko palayo. Nasaan ka? Lumabas ka dyan! Tayo naman na magtuos! Mahusay ka, bata! Pero hindi pa ito tamang oras! Tanging boses lang ang narinig ko sa pagsagot niya. Makapangyarihan ng aswang na yon. Sa sandaling minuto na nakalipas, ay narinig ko na rin ang mabilis na yabag ni Robert at tinatawag na niya ako noon. Kuya, nandito na ako! Nasaan ka? Ang bilis mo naman bumalik. Kumusta ang sanggol? Ayun, maayos na ang lagay niya, kuya. Binigay ko na siya kay Aling Nena. Maraming salamat raw sa tulong mo. O tara na, umalis na tayo. Alam ko, biting ka pa sa tulog mo eh. Hindi na ako makakatulog nito. Nagising na diwa ko eh. Ikaw ba naman ang magbitbit ng sanggol na panayang ngawa? Akala ko nga mahihirapan ako eh. Hindi ko tuloy nagamit yung punyal ko. Mahinang nilalang lang pala yung nakaharap natin. Hindi mo nagamit, kuya. Paano siya namatay? Sa orasyon ko lang. Ang ibig sabihin nun, mahina lang ang manananggal na yon. Panigurado eh, kakapasa lang sa kanya ng kapangyarihan kaya wala pa siyang alam kung paano makipaglaban. Bakit, kuya? Ano bang ibig mo sabihin? Sino manananggal ang babalik agad sa katawan niya? Kung nilagyan ko na yun ng asin, di ba siya lang? Kung ano, kuya? Baka newbie pa nga lang siya. Ibang pakiramdam ko sa manananggal na yun eh. May narinig akong boses kanina. Alam ko, malakas na aswang yun. Pakiramdam ko, pinadala lang ang manananggal na yun para makita niya kung paano ako makipaglaban. Hindi kaya pinaghahandaan kang kalabanin nun? Posibleng gano'n na nga. 3:00 ng madaling araw nang kami nakauwi. Hindi pa rin nawala sa isipan ko noon ang nilalang na yon. Alam kong maaari pa kami magtagpo muli, pero hindi ako nakaramdam ng anumang takot. Ang tanging nararamdaman ko lang noon ay ang init ng pananabik at ang kagustuhan kong tuluyan ng tapusin ng mga naghahasik ng lagim sa lugar namin. Kinabukasan, maaga pa rin akong gumising hindi dahil may aswang, kung hindi nakasanayan ko na yon. Pasado 7:00 ng umaga ay gumising na rin si Robert. Oh, tulala ka yata dyan. Ha? Nandiyan ka na pala. Ang aga mo namang gumising, tol. Oo, kuya. Naalimpungatan kasi ako tapos
Nakita pa kitang tulala dyan. Bakit? May problema ba? Wala naman. May iniisip lang ako, tol. Tulad ng... Hindi naman kita nakikita ganyan na may malalim na iniisip eh. Ngayon lang kasi ako nakaamoy ng ganong klase ng aura. Anong ibig mo sabihin, kuya? Hindi ko mawari pero sigurado ako na pinuno yun ng mga aswang. Gusto kong hanapin ang kuta niya para puksain ko ang mga kagaya nila. Nakakaramdam ako ng kakaibang tensyon at init sa katawan ko. Di ba kaya mong humanap naman ng mga aswang? Oo, pero yung amoy niya, bago lang sa akin. At sigurado kong hindi basta-basta yun magpapakita sa akin. Iba ang naisip ko nung panahon na yun, Kabanong. Gusto kong hanapin ang kuta niya pero hindi ko alam kung paano ko mahahanap dahil kakaiba ang amoy niya. Hindi yun amoy ng nabubulok na karne o malansang dugo na karaniwan sa kanilang lahi. Ang amoy niya ay parang basang lupa at sunog na insenso na nagpagulo sa aking isipan. Habang malalim ang isip ko, ay natanong ko naman si Sarah na papunta sa kubo namin. Good morning, Sarah. Uy, para sa akin ba yan? Nasaan si Makmak? Pasok na muna, Sarah. Ang aga mo naman pumunta dito. Ayos ka na ba? Oo, Mak. Salamat dahil niligtas mo ako sa kapahamakan. Heto nilutuan kita ng almusal na lugaw. Nako, salamat. Hindi pa kami nag-aalmusal ni kuya eh. Salamat, Sarah. Nandyan na ba yung mga magulang mo? Oo, Mak eh. Dumating rin sila kagabi. Nag-aalala nga sila ng husto sa akin. Akala ko, tuluyan ang makukuha ng mangkukulam ang katawan ko. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito si Makmak sa baryo natin, magiging ligtas pa rin tayo. Tama si Robert. Hindi ko pababayaan ang baryo natin. Uubusin ko silang lahat. Salamat, Mak. Sana marami ka pa rin matulungan at huwag kang sumuko, ha? Bakit naman susuko si kuya? Ang bangis nga niyan. Ito talagang pinsan ko, ang daming alam. Tara na, kainin na natin tong dala ni Sarah. Sarah, dito ko na rin kumain at pagsaluhan natin to. Isang gabi, habang binabaybay ko ang gilid ng sapa sa gitna ng masukal na daan, biglang tumigil ang huni ng mga kuliglig. Ang hangin ay naging malakit at sa gitna ng isang makapal na hamog, isang figura ang dahan-dahang nabuo sa ilalim ng matandang puno ng balete. Hindi ako nakagalaw at doon ko nakaharap ang hinahanap kong nilalang simula pa kagabi. Yun nga ang pinuno ng mga aswang. Sa unang tingin ay hindi siya mukhang halimaw. Ang suot niyang anyo ay isang matikas at matipunong lalaki. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang baga na nagbabaga sa dilim. Masyado ka mapangahas. Hindi lahat ng amoy na iyong hinahabol ay nagnanais na matagpuan mo. Nang natapos na siyang magsalita, ay nakaramdam ako na matinding init na dumaloy sa katawan ko. Ngunit nang nag-umpisa na akong kumilos, ang figura niya ay biglang naglaho. Parang naging usok na itim na sumama sa kadiliman ng gabi. Ang tanging naiwan ay masangsang ngunit binalot ng insensong amoy na lalong nagpatindi sa aking init ng katawan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Alam kong hindi niya ako tinatakasan. Inililigaw niya lang ako. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad noon at pilit na sinusundan ng amoy na iniwan ng pinuno. Ang bawat takbang ko ay parang hinihila ng isang hindi nakikitang tali patungo sa mas malalim at mas madilim na bahagi ng kagubatan. Hanggang sa nakita ko si Sarah na nakatayo sa gilid ng puno kaya tinapi ko siya. Sarah, anong ginagawa mo dito? Ha? Hindi ko alam, Mak. Nagising na lang ako na nakarating na ako dito at naglilibot-libot na ako pero hindi ako makabalik sa bahay. Kaya nandito ako sa puno para magpahinga. Tingnan mo nga wala akong suot na tsinelas. Oo nga. Hindi mo matandaan kung sino nagdala sa'yo rito? Hindi basta pagmulat ko ng mga mata ko, nandito na ako sa punong to. Kaya ang ginawa ko, naganap ako ng daan para makaalis dito. Kaya lang, kahit anong hanap ko, dito ako binabalik ng mga paa ko. Napagod na lang akong maglakad eh. Teka, sandali lang. Titingnan ko lang ang katawan mo at baka may bakas dyan.
katawan ko? Ay, oo nga pala. Hindi naman kita pinaguhubad. Ang ibig kong sabihin, titingnan ko yung paa mo at braso. Akala ko ano ni. Wala naman akong anumang galos. O sige, sumama ka na muna sa akin. May hinala lang ako. Huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Oo, Mac. Mabuti na lang nakita kita dito. Kanina pa ako takot na takot eh. Habang lumalalim ang gabi noon, ang amoy ng sunog na insenso ay naging mas matapang. Na para bang dinala ko sa lugar ng kabilang mundo. Habang nasa gilid ko si Sarah, ay baka sa mukha niya ang takot at pagkalito. Dinala ko ng amoy sa tuktok ng isang maburol na bahagi at sumulpot doon ang anyo na hindi ko inaasahan. Kuya Mac, nasan tayo? Bakit parang ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar? Huwag kang lalayo sa akin, ha? Hindi lahat ng nakikita mo'y totoo. Ha? Anong ibig mo sabihin, Mac? Hindi mo maintindihan kaya huwag ka nang lumayo sa tabi ko. Isang lumang katedral na yari sa makapal na kahoy ang nakatayo sa gitna ng burol. Ang mga pader noon ay balot ng mga baging at lumot. Ang malaking krus sa tuktok ay nakatagilid na. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto. Umalingaw-ngaw ang kalansing ng bakal sa buong paligid. Sa loob ay imbis na santo ang bumungad sa amin, ang nakita namin ay estatwang walang mukha na nakahilerang parang nagdarasal. Mac, natatakot ako sa lugar na ito. Tara na, umuwi na tayo. Huwag kang mag-alala, kasama mo ko. Kailangan ko mahanap yung nilalang na hinahanap ko. Nilalang? Anong ibig mo sabihin? Hinahanap kong pinuno ng aswang. Ha? Anong aswang? Huwag ka matakot, nandito ko. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Umalis na tayo dito, Mac. Sige na, ayoko na dito. Hindi na tayo pwedeng umalis dito. Kailangan kong tapusin ang dapat na tapusin. Pero kasama mo ko eh. Paano ako? Basta magtiwala ka sa akin, hindi kita pababayaan. Hindi na nakipagtalo sa akin si Sarah noon. Tumahimik na lang din siya habang nagmamasid sa loob ng katedral. Napukaw naman ang atensyon namin sa gitna ng altar. Nakita ko ang isang malaking gintong lalagyan na nagbubuga ng makapal na usok. Ngunit hindi yung basta usok. Ang bawat tibla noon ay bumubuo ng mga mukha ng taong nawawala sa aming baryo. Hindi tungkutan ng mga aswang, kung hindi ay lugar ng kanilang imbakan. Ha? Mac? Anong sinasabi mo? Wala. Napagtanto ko na ang kakaibang amoy ng pinuno ay ang amoy ng kamatayan na binalot sa kabanalan. Napansin ko naman doon ang isang lagusan na pababa sa lupa kung saan nanggagaling ang mahinang kaskas ng mga kuko at bulong na hindi ko maintindihan. Hindi ko na hinintay na madaig ng takot. Alam kong yun na ang pagkakataon para mahanap ko ang pinuno. Huminga ako ng malalim at nagsimulang lusungin ang lagusan. Teka, sandali lang, Mac. Papasukin natin yan? Oo, kailangan natin malaman kung anong nasa loob ng lagusan na yan. Kasama ako? Hindi kita pwedeng iwan dito sa labas dahil baka dumating na mga ibang aswang at maamoy ka. Walang nagawa si Sarah kung hindi hawakan ang kamay ko at sumugod na lang sa akin. Ang hagdan pababa ay gawa sa mga matutulis na bato. Parang sinadya yung para sugatan ng sino mang mga has na bumaba. Habang palalim na kami ng palalim, ang amoy ng insenso ay unti-unting napalitan ng kinakalawang na bakal at malamig na rin ang aming pawis. Ang bawat pader ay may kakaibang lumot na naglalabas ng mahinang liwanag. Sapat na para makita ko ang mga nakaukit na simbolo ng paligid. Ano yan, Mac? Naintindihan mo ba yung mga nakasulat? Oo, Anong ibig sabihin ng mga nakaukit na yan? hindi yan dasal. Yun ang mga pangalan ng mga taong kinuha nila. Alam kong litong-lito na si Sarah sa mga sinasabi ko noon, Kabanong, kaya hindi ko na lang siya kinausap ulit. Pagdating namin sa dulo ng hagdan, bumukas ang isang malawak na bulwagan na parang malaking bituka sa ilalim ng lupa. Tanging tunog lang ng tubig at ang kaskas ng mga kuko ang narinig namin. Sa gitna ng bulwagan ay nakita ko ang mga aswang na nasa gitna ng kakaibang anyo ng pagkakatulog. Nakabitin sila sa kisame na parang paniki. Mac, may nakaupo dun sa loob ng silid.
Siya nga, Sinong siya? siya ang hinahanap ko, Sarah. Ang pinuno ng mga aswang. Ha? Bakit? Paanong aswang? Bakit katulad natin siya? Malakas ang kapangyarihan niya. Kayang-kaya niya na mag-anyong tao. Sa loob ng silid, nakita namin ang pinuno na nakaupo sa kanyang silya na yari sa mga buto. Nakatingin lang siya sa amin at parang gusto niya kaming papasukin. Dumating ka rin. Akala mo ba'y ikaw ang naghahanap sa amin? Kami ang umila sa iyo rito gamit ang amoy na iyong kinahuhumalikan. Alam ko, pero bakit isinama mo si Sarah dito? Dahil alam kong hindi mo siya pababayaan mag-isa sa gubat. Tama, di ba? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya at hindi ko siya sinaktan. Paano ka nagiging anyong tao? Katulad din kita, Makmak. Pero ang pinagkaiba natin ay pinili ko ang madilim na landas. Antingero ka rin? Noon, dati, isang kagaya mo rin ako. Hindi ka ba nagtataka sa marka sa iyong kamay? Alam ko ito. Nasa lahi namin ng antingero ang merong ganito. Tulad ba nito? Ha? Paano ka nagkaroon yan? Tulad nga ng sinabi ko sa iyo, katulad mo rin ako. Hindi ko maintindihan kung paano siya naging aswang at paano siya naging antingero. Ang init na nararamdaman ko ay biglang nawala. Napaigpit ang hawak ko sa kamay ni Sarah na dahilan para tanggalin niya ang kamay niya sa akin. Alam kong puno ka ng tanong sa isipan mo. Malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon. Bakit hindi mo pa sabihin ngayon? Hindi pa ito ang tamang oras para malaman mo. Sa sobrang inis ko sa kausap ko, ay hinawakan kong muli ang kamay ni Sarah at pumasok sa silid. Nakita kong nakangisi ang pinuno habang nakatingin sa akin. Nang nasa loob na kami, ay dahan-dahang nag-iba ang paligid. Hanggang sa lumiwanag ang lugar at nakita ko na lang ang sarili ko na nasa loob ng kwarto habang hawak ko ang kamay ni Sarah. Bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto. Oops, sorry. Hindi ko alam na nandito ka pala, Sarah. Ha? Ayos lang. Bakit pumasok ka dito? May narinig kasi akong malakas na lagabog sa kwarto mo eh. Akala ko ano na nangyayari sa'yo. Pero mukhang may nangyari nga. Wala po nangyari, kuya. Wala na. Oo. Pwede ka nang umalis, Tol. Istorbo ka sa amin eh. Hindi ko na muna sinabi kay Robert ang nangyari sa amin dahil paniguradong mangungulit lang yon kapag nalaman niya. Isa pa naman siyang usisero na lalaki. Bakit hindi mo sinabi kay Robert ang nangyari? Saka na lang kapag sigurado na ako. Kailangan ko makabalik agad dun sa katedral. Pabalik? Paano ka makakabalik? Susubukan kong pumunta ulit kung saan ako nagsimula. Sama na kita. Baka ano pa mangyari sa'yo doon? Hindi na kailangan. Kaya ko naman mag-isa eh. Saka baka mapahamak ka kung kasama ka sa misyon na gagawin ko. Ano kung may mangyari sa'yo doon at walang makaalam kung buhay ka pa o patay na? Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako basta-basta mapapatay. Gusto ko ding malaman ang katotohanan dahil parehas kami ng marka eh. Ang marka na pinakita niya sa akin ay para lang yun sa mga lahi ko. Ibig bang sabihin, kadugo mo siya? Posibleng ganun na nga. Pero nakapagtataka, paano siya naging aswang kung may dugo siyang antingero? Kaya ayun ang kailangan ko malaman. Delikado ang gagawin mo eh. Mag-isa ka lang nasusugod doon tapos siya, ang dami niyang kasama ng mga aswang doon. Hindi ka pa natatakot? Takot? Wala sa bukabularyo ko yun. Ang tulad ko ay hindi marunong matakot sa mga kagaya niya. Nang binuksan ko ang pinto kabanong para lumabas, ay nanlaki ang mga mata ko. Nakatayo doon si Robert at halatang kanina pa niya kami pinakikinggan. Nagulat din naman siya nung nakita niya ang mukha ko. Wala akong narinig Kararating ko lang. Wala naman akong sinasabi Bakit nag-i-explain ka na? Baka kasi sabihin mo, chismoso ko eh. Wala akong napakinggan doon Kilala kita, Tol. Alam kong narinig mo mga pinag-usapan namin. Saan ba talaga kayo galing? Bakit anong sinasabi ni Sarah na susugod ka mag-isa doon? Saan yun? Sabi na kanina ka pa nakikinig dyan Na-curious lang naman kasi ako kasi ngayon ka lang may dinalang babae sa kwarto mo eh. Wala naman pong ginawa sa akin si Mac. Casual na nag-uusap lang kami.
Kaya nga, wala naman akong narinig na kakaiba sa inyo eh. He, ikaw talaga oh. Napaalis sa harap namin si Robert dahil alam niyang inis na ako sa ginawa niya. Akala niya yata may ginawa kaming kakaiba ni Sarah doon sa kwarto. Tuluyan na rin nagpaalam si Sarah sa akin at sinabihan niya ulit ako na huwag magpunta na mag-isa doon sa lumang katedral. Kuya, pasensya pala kanina ah. Dapat hindi ko yung ginawa. Bakit? Ano bang iniisip mo sa amin ni Sarah? Alam mo naman na matagal nang may gusto sa'yo si Sarah eh. Malay ko ba kung kayo na? Eh kung kami na nga, ganun ba ang gagawin mo? Makikinig sa usapan namin? Eh, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang makumpirma ang namamagitan sa inyo ni Sarah. Pero hindi ko na uulitin kuya. Pasensya ka na. Wala namang namamagitan sa amin ni Sarah eh. Yung nakita mo kanina sa kwarto na magkasama kami, mahirap ipaliwanag. Paano mahirap ipaliwanag kuya? Maintindihan ko naman kung sasabihin mo sa akin. Maniniwala ka ba kung galing kami sa lumang katedral na hindi nag-i-exist sa mundo ng mga tao? Ha? Anong ibig mong sabihin kuya? Saan naman yun? Yun nga yung pinanggalingan namin ni Sarah kanina. Eh bakit nasa kwarto naman kayo? Mahirap kasi paliwanag eh. O sige, ganito na lang. Galing kami doon sa lumang katedral. Yun ang mundo ng mga aswang. Nakita namin doon ang mga kaluluwa ng mga taong nawawala dito sa baryo natin. At hindi lang yun. Nakita ko rin doon yung pinuno ng mga aswang. Nakaharap namin siya. O tapos? Doon ko nalaman na ang pinuno ng mga aswang ay kalahi natin. Dahil dito sa marka natin sa kamay. Ha? Ang ibig mong sabihin, isa rin siyang antingero? Tama ka dyan. Ang kailangan ko malaman kung paano siya naging aswang at bakit. Mag-anak din natin siya? O pwede. Dahil ang mga ganitong marka ay mga kadugo natin. Eh paano kayo napunta dito sa kwarto kung galing kayo dun sa mundo nila? Ginamitan niya kami ng orasyon para makapasok sa mundo niya. Nang papasok na kami sa silid niya, ay bigla kami napunta dito sa kwarto ko. Kaya kasama ko si Sarah. Kasama mo si Sarah? Ay, oo nga pala. Habang naglalakad ako sa kagubatan, ay nakita ko si Sarah na nakatayo sa puno. At ang sabi niya, nagulat na lang din siya nung pagkagising niya ay nasa kagubatan na siya. Sinubukan niya raw umalis sa lugar na yon pero pilit ay binabalik siya sa puno. Doon ko napagtanto na ang lugar na yon ay lugar na ng mga aswang. Ibig mo sabihin, tulog si Sarah tapos nagising na lang siyang nasa gubat na? Oo. Sigurado ako na kagagawan niyo ng pinuno ng aswang. Sigurado din ako na siya ang may pakana sa pangungulam kay Sarah. Matagal niya nang minamanmanan ng galaw ko eh. Eh di ba, may kakaibang pang-amoy ka at mabilis mo makikilala mga aswang sa isang tingin mo lang? Oo, pero kakaibang amoy niya. Hindi na ako magtataka doon dahil isa rin siyang antingero. Ang kailangan kong paghandaan ay kung paano ko siya tatalunin. Eh, paano mga gagawin yon? Aalamin ko. Kailangan ko malaman lalo na hindi siya basta aswang lang. Dahil kung maglalaban kami at hindi ako handa, sigurado matatalo niya ako. Pero hindi ako natatakot dahil ang mabuti palaging nagwawagi. Kung babalik ka sa lugar nila, isama mo ako ha. Harapin natin siya. Kung ganun, kailangan mo rin matutunan ng pakikipaglaban sa mga aswang. Ayun na nga ang ginagawa ko kuya eh. Kaya nga sumasama ako sa iyo palagi. Hindi lang sa panggagamot, kung hindi sa pakikipaglaban mo sa iba-ibang mga nilalang. Mabuti na rin na sinabi ko kay Robert para hindi niya iniisip na may namamagitan sa amin ni Sarah Kabanong. Matagal na kami magkaibigan ni Sarah kaya ayaw kong masira ang relasyon namin bilang magkaibigan. Hindi ako mapakali kaya binasa ko ang lumang aklat ni Lolo. May mga lumang aklat si Lolo sa maliit na silid doon sa bahay namin. Kuya, saan ka pupunta? Diyan lang sa silid ni Lolo. Bakit? Wala, sasamahan lang kita. Anong gagawin mo doon? Susubukan kong hanapin ng mga katanungan sa isip ko. Baka sakaling doon ko makita ang kasagutan na matagal ko nang hinahanap. Nakapasok na kami sa silid ni Lolo Kabanong. Habang nag-iikot ang mga mata ko, ay napako ang tingin ko sa isang aklat. Parang ngayon ko lang yun nakita at wala siyang alikabok. Mabilis ko naman yun na kinuha at habang binubuklat ko ang bawat pahina, isang larawan ang kumuha ng atensyon ko at yun ang mga ninuno ko. Habang tinitingnan ko yung isa-isa, ay napahinto ko sa isang larawan ng lalaki dahil kahawig noon ang pinuno ng mga aswang ngayon. Alam kong
Siya yun dahil hindi nagbagong itsura niya. Kahit luma ng larawan at may kalabuan, ay alam kong siya yun. Ito yun. Ito yung sinasabi ko sa yung pinuno ng mga aswang. Ha? Sigurado ka ba dyan? Mga pinuno natin yan eh. Oo, dahil hanggang ngayon ay ganyan na ganyan pa rin ang itsura niya. Hindi nagbago. Ang ibig mong sabihin, lolo natin siya? Oo, Paano naman siya naging aswang, kuya? yun ang kailangan nating malaman. Kaya kailangan ko siya makausap at bumalik dun sa lumang katedral. Doon ang kuta nila sa ilalim ng katedral. Ilalim? May ilalim ang katedral? May sikretong lagusan doon. Imposibleng mapasok yun ng mga normal na tao. Paano nakapasok si Sarah doon? Dahil kasama niya ako. Kumagat na ang dilim noon, pero naroon pa rin kami sa silid ni Lolo. Hindi nagtagal ay nakarinig kami ng malakas na kaluskos galing sa bubungan namin. Hindi yung pusa dahil naamoy ko na kagad na aswang yun. Isang tiktik. Kinuha ko kagad ang buntot pagi na nakasabit sa dingding ng silid ni Lolo at ang botelya ng langis na may kasamang luya at bawang. Lumabas kami ni Robert sa silid. Nang tiningnan namin ang itaas na bubong, ay wala na ang tiktik doon pero naamoy ko pa rin ang lansa niya. Gamit ang ilong ko, ay sinundan ko ang balansa niyang amoy hanggang sa nakarating kami sa ilog. Agad na naagaw ang atensyon ko sa gitna ng hamog. Isang sigbi ng makakalaban namin. Kuya, ano yan? Bakit ganyan na itsura niya? Huwag ka masyado maingay. Isa yung sigbin. Kaya mo ba makipaglaban? Anong dala-dala mo? Wala, kuya eh. Hindi na ako nakapagdala ng kahit na ano. Hayaan mo na. Diyan ka na lang muna sa likuran ko. At ako nang tatapos sa kanya. Ang itsura ng sigbin na nakita namin ay parang asong payat na baliktad ang tuhod. Mahabang tenga na nakatakip sa kanyang muka at mga matang tila uling na nagbabaga. Alam ko, panganib ang dala nun. Dahil hindi lang yun mabilis, kung hindi isa ring mapanlin lang na nilalang. Robert, huwag kang lalayo sa ilog ah. Diyan ka lang sa gilid ng puno magtago. Kahit na ano mangyari, huwag kang lalabas dahil babalikan kita. Mabilis naman akong gumuhit ng linya sa kinatatayuan ni Robert noon at nilagyan ko ng proteksyon. Inilagay ko rin ang botelya ng langis at ipinahid ko sa palad at sa dulo ng buntot pagi. Sumugod naman ang sigbin sa pwesto ko. Parang isang itim na anino na kasing bilis ng kidlat. Ngunit bilang isang mabangis na antingero, ay hindi mata ang ginagamit ko kung hindi ang pakiramdam. Hoy! Lumabas ka, hayop ka! Huwag ka magtago dahil hindi man kita nakikita. Naaamoy ko naman ang lansa mo. Sa unang pagkakataon na lumapit ang sigbin, ay hinagupit ko yon ng buntot pagi. Ang bawat tama ng buntot pagi ay naglabas ng tunog na parang kuryente. Dahil na rin ang ganong klaseng armas ay kinatatakutan ng mga aswang. Umalingaw-ngaw naman ang sigbin ng isang matinis na hiyaw. Habang umiikot ang nilalang, nagsimula na akong bumigkas ng lihim na orasyon mula pa sa aklat ni Lolo. Ang hangin sa paligid namin noon ay biglang uminit at ang hamog ay nagsimula ng maglaho. Nang muling sumugod ang sigbin upang sakmalin na ako sa liig, ay hindi ako umiwas. Sa halip ay hinawakan ko ang mainit at mabalahibong liig niya, saka ko ibinuhos ang natitirang langis sa kanyang katawan. Napaso naman ang kanyang balat na parang asido ang binuhos ko sa kanya. Bago pa man tuluyang naglaho ang sigbin sa kadiliman, may narinig akong boses na parang nag-transfer lang sa utak ko. Hindi yun ungol, kung hindi galing mismo sa pamilyar na boses. Pabangis ka nga, Apo. Pero hindi mo pa rin ako matatalo. Hindi ko hahayaan na isang tulad mo ang makakatalo sa akin. Napahinto ko nang marinig ko yun. Tuluyan nang naglaho ang sigbin sa lugar niya at kinain na ng itim na usok. Mula sa pwesto niya ay may nahulog na lumang barya. Nang pulutin ko yon ay nakita ko na ang marka sa barya ay katulad ng marka sa aking kamay. Doon ko napagtanto na ang sigbin ay hindi lang basta ligaw na aswang. Ginamit siyang mensahe ng isang pinuno ng aswang para malaman ko ang katotohanan. Kuya, boss na ba? Hindi pa tapos. Tumayo ka na dyan at kailangan natin bumalik sa silid ni Lolo. Pagpasok namin sa silid ni Lolo ay agad kaming nagtungo sa sulok kung saan nakatago ang isang mabigat na kaban na gawa sa kahoy.
Yun ang kabang maigpit na ipinagbabawal ni Lolo na buksan ko nung bata pa ako. Sigurado ka kuya, bubuksan mo na ito. Kailangan natin malaman ang katotohanan. Gamit ang isang orasyon na natutunan ko noon sa lumang aklat, ay marahang kong hinawakan ng kandado at sa isang iglap ay bumukas naman yun at bumungad ang amoy na lumang papel at tuyong damo. Sa loob noon ay nakita ko pa ang mga ibang larawan. Isang litrato ni Lolo noong kabataan niya na may kaakbay pa na isang lalaki. Yun ang pinuno ng mga aswang. Tiningnan ko ang likuran ng larawan at may nakasulat doon. Ang pangalan niya pala Pido. Oo, totoo ngang kadugo natin siya. Mukhang pinsan siya ni Lolo. Kaya Lolo din natin siya. Pero paano kaya siya naging aswang? Habang naghahanap ako ng kasagutan noon, ay napako ang atensyon ko sa isang larawan. Larawan ni Lolo noong kabataan niya na may hawak kamay na babae. Pero hindi yun ang lola ko. Sino yung ka-holding hands ni Lolo? Baka dati niyang kasintahan. Itong pangalan ng babae, Liza. Tapos may nakasulat na mahal. Ang sweet naman ni Lolo. May paganyan pa sa larawan. Tingnan mo ito. May litrato silang tatlo na magkakasama. Mukhang pinakilala niya yung babae sa pamilya nila. Kaya nga, siguro malapit ang loob ni Lolo mo at ng asawa niya na yun. Siguro nga. Dahil sila lang yung may kuha ng larawan na silang dalawa lang mismo eh. Habang naghahalongkat pa ako noon, ay napako ang atensyon ko sa isang larawan. Ang larawan na yon ay isang kambal na ahas. Kagaya yon ng marka sa mga kamay namin. May nakasulat rin sa likuran noon na binasa ng mahina ni Robert. Ang Chris na ito ay kayang pumatay ng aswang at sa kabilang banda ay kaya ring mamuno sa kanila. Anong ibig sabihin niyan, kuya? Dugong magkahati. Ang ibig sabihin niyan ay kalahating antingero at kalahating aswang. Habang sinusuri namin ang mga gamit ay biglang humangin na malakas sa loob. Ang apoy ng aming kandila ay naging asul. Sa anino ng kaban, dahan-dahang lumitaw ang figura ng lalaking nakilala ko bilang pinuno ng mga aswang. Ngayong alam mo na ang totoo, Apo. Bibigyan pa kita ng panahon para pumili kung saan ka ba talaga. Ang pagiging mabangis mong antingero ay bunga lamang ng iyong pagtanggi sa tunay mong kalikasan. Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi yan ang dahilan kung bakit ka mabangis. Alam ko yon. Hindi ako magpapadaig sa katulad niya. At saka hindi masama itinuro ni Lolo sa akin dahil itinuwid niya ako para maging mabuting antingero. Tumayo ko ng tuwid habang hawak ko ang buntot pagi sa kanang kamay at ang pilak na barya sa kaliwa. Alam ko na ang labang yon ay hindi lang tungkol sa pagliligtas sa baryo, kundi sa pagtanggap sa sarili kong kadiliman upang maging tunay na tagapagtanggol ng liwanag. Nanginginig ang katawan ko noon, hindi dahil sa takot o hindi dahil sa galit na umaagos sa mga ugat ko. Lumapit si Robert ngunit hinawakan ko ang balikat niya. Huwag ka makialam, akong haharap sa kanya. Kuya, hindi pa ngayon ang tamang panahon para kalabanin siya. Wala na akong pakialam. Kailangan kong wakasan ang katulad niyang duwag. Nagsimula ang pinuno sa isang marahas na pag-atake. Ang kanyang mga kuko ay mabilis na humaba at ang kanyang mga mata ay naging ganap na nagbabagang apoy. Pero hindi ako matras noon. Pinagsama ko ang orasyon at ang enerhiya ng buntot pagi na lumika ng isang panangga sa paligid namin ni Robert. Mabilis ko naman na kinuha ang sandatang Chris na nakatago sa kaba ni Lolo. Nang hawakan ko ang sandatang yon, ay nakaramdam ako ng dalawang puwersa, ang liwanag at dilim. Pero imbis na mamili ako sa dalawa, ay pinagsama ko ang dalawang puwersa na nararamdaman ko. Ang sandatang Chris ay biglang umilaw sa pagitan ng puti at itim. Wawakasan na kita ngayon pa lang. Wala kaming kadugo na kagaya mo. Hindi mo magagawa yan. Hindi mo ako kayang talunin, Apa. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako marunong maduwag. Hindi katulad mo. Kung pipiliin mo ang kagaya ko, hindi ka tatanda at mamamatay ng dahil sa sakit. Pero kaya kitang patayin gamit itong hawak ko na Chris. Nang nagkatinginan kami, parang nagkabit ang marka sa aming braso. Naglabas kami ng parehong enerhiya. Ang mga libro sa istante ay nagsiliparan at ang amoy ng nasusunog na papel ay pumuno sa loob ng silid.
Hindi ako magiging kagaya mo. Ang dugong aswang sa akin ay hindi sumpa. Gagamitin kong armasyon laban sa'yo. Nagulat naman ang pinuno sa binitiwang kong mga salita. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagtataka at isang bahid ng paghanga. Hindi niya inaasahan na tatanggapin ko ang aking dugo upang gamitin sa kanya. Kung gano'n na pa, ipakita mo sa akin na kaya mong pigilan ang tawag ng dugo. Kaya ko, dahil nakaya ng lolo ko. Mamamatay ka ng aswang ka. Isang huling malakas na pagtulak ang ginawa ko sa kanya gamit ang sandatang Kris. Kaya naman ang pinuno ay tumalsik at nag-iwan ng malaking butas sa pader. Akala ko'y namatay na siya, pero hindi pa. Tumayo siya at tiningnan lang niya ako na may kakaibang ngiti, saka siya tuluyang naglaho. Naiwan ako nakatayo sa silid habang nakatingin sa direksyon niya kanina. Hindi pa tapos ang pagtutuos namin. Kuya, wala na siya. Hindi pa kami tapos. Umpisa pa lang ito ng pagtutuos namin. Anong gagawin mo, kuya? Kailangan ko siya makaharap muli. Hindi pa man ako nakakabawi ng lakas, ay biglang may bumoses sa likuran ko. Hindi na siya nakipagtalo pero nag-iwan ng importanteng babala. Sinabihan niya akong buklatin ng lumang aklat sa kaba ni Lolo. Kuya, anong hinahanap mo dyan? May hinahanap akong lumang aklat. Eto ba yon? Saan mo nakita yan? Kanino ko pa hawak yan habang nakikipagtuos ka sa pinuno? Kinuha ko naman kaagad ang hawak na aklat ni Robert at saka ko binuklat isa-isa ang bawat pahina. Nasa kalagitnaan na ako ng aklat noon at paglipat ko sa isang pahina, gumuhit yun ng Latin words. Ang nakasulat doon ay sa susunod na pulang buwan sa taong yon ay ang lahat ng mga aswang sa Capiz ay magtitipon-tipon upang simulan ng dakilang paglamon sa lugar namin. Nakasulat din doon ang aking misyon na sinulat ni Lolo. Ang sandatang Kris na nakalagay sa kaban ay maaari kong gamitin sa pamumuno ng mga aswang o ubusin ng mga aswang. Nakasaad din doon na may kilala akong nagngangalan na Sara. Siya daw ang tagabantay at maggagabay sa akin para hindi ako lamunin ng kasamaan. Kuya, saan ka pupunta? Kailangan ko malaman ang lihim ni Sara. Lihim? Anong lihim, kuya? Nakasaad sa aklat na ito ang pangalan niya. At kaya pala parang kakaibang nararamdaman ko sa kanya dahil matagal niya na akong binabantayan. Anong ibig mo sabihin, kuya? Kailangan ko siya makausap para malaman natin ang katotohanan. Teka, sasama na ako sa iyo. Madaling araw na nang narating namin ang bahay ni Sara. Hawak ko pa rin ang sandatang Kris sa kanang kamay ko habang si Robert ay nanatiling tahimik at alerto sa likuran. Nadatnan namin si Sara na nakaupo sa kanilang hagdan na parabang kanina niya pa kami hinihintay. Sara, alam mo bang ibig sabihin nitong marka ko? Oo, Mac. Dahil hindi ako isang tao at hindi rin isang aswang. Isa akong tagabantay na inilaan ng tadhana para gabayan ka. Anong ibig mong sabihin? Dahil ikaw ang itinakda para mapigilan ng dakilang paglamon dito sa Capiz. Magaganap yun sa susunod na pulang buwan. Pero bakit ako? Dahil sa iyo ipinasa ng lolo mo ang abilidad ng pagiging mabuting antingero. Ngunit may kapalit ang gagawin mo. Anong kapalit? Kapag nagtagumpay ka na matalo ang mga aswang, maaring mawala ang pagkatao mo at maging isang normal na tao na lang. Ibig sabihin, hindi na magiging antingero at aswang si Makmak? Oo, at matitigil ang sumpa sa kanya. Ikaw, Robert, ang kasunod na magiging tinakda kapag hindi natalo ni Makmak ang mga aswang at ang pinuno. Kaano-ano ba ni Lolo ang pinuno? Kakambal niya yon. Ang pinili ng lolo mo ay ang liwanag, pero ang pinili ng kambal niya ay dilim. Yun ang naging dahilan para ibigay sa iyo ni lolo mo ang misyon na ito. Dahil hindi niya kayang patayin ang sarili niyang kakambal. Ako, lolo ko din ang pinuno ah. Kaya may taglay kang walang kinatatakutan dahil yan sa lolo mo. Sinanay kanyang maigi para matalo mo ang kampo ng kadiliman. Ikaw ang magiging sagot ng mga tao dito sa baryo natin. Huwag kang mag-alala, hindi ka mag-iisa na harapin ang lahat ng iyon. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, dinala ko ni Sara sa isang tagong talon sa paanan ng bundok. Magiging panangga namin ang agos ng tubig sa anumang pandinig ng mga aswang. Ang Kris na ito hindi lamang bakal o armas. Ito'y ekstensyon ng buhay mo. Kung magulo ang isip mo,
at lamunin ka ng galit na nakatago sa sandatang yan. Paano ko gagamitin yan para mapatay ang pinuno? Kailangan mo munang mapagdaanan ng 2 yugto ng pagsasanay. Ano yun? Bakit kailangan pa ng pagsasanay? Dahil hindi lang isa ang kalaban mo. Marami sila. At hindi basta aswang ang kailangan mong wakasan kung hindi ang pinuno nila. Ano ba ang unang yugto? Magagawa ba natin yan ng isang araw? Oo naman, kung seryoso at hindi na magulo ang isip mo. Sige, umpisa na natin at kating-kating akong patayin ang hayop na yun. Una, ang kailangan mo ay meditation. Kung saan kailangan mo munang huminga ng malalim sa mo pagsasamahin ng orasyon mo sa pintig na hawak mong sandata. Pangalawa, kailangan natin palabasin ang enerhiya ng marka mo papunta sa sandata. Ang kailangan mong gawin ay huwag mong itanggi na may dugo kang aswang. Gamitin mo ang bilis ng isang aswang, ngunit kailangan mong kontrolin gamit ang puso ng isang antingero. Paano natin malalaman na tama ang paggamit ko nitong sandata? Kapag naglikha ng parang guhit na kuryente ang bawat paghiwa mo sa hangin gamit ang sandata mo, kaya mo yan at magagawa mo yan kung isa lang ang nasa isip at puso mo. Sinimulan ko na ang pagsasanay at habang nakapikit ako noon sa gitna ng meditation, biglang uminit ang sandata na hawak ko. Nakakita ako ng isang pangitain na merong libu-libong aswang na lulusob sa bayan ng Kapis at ang nasa gitna nila ay ang pinuno na naghihintay sa akin. Handa ka na Ha? Paano mo nasabi? dahil nakita mo na ang mangyayari sa susunod na pulang buwan. Paano mo nalaman? Dahil ako ang gabay mo. Tandaan mo palagi, isa lang ang dapat na nasa isip at puso mo para matalo mo ang pinuno ng mga aswang. Habang nagpapahinga kami noon sa tabi ng talon kabanong, napukaw ang atensyon ni Sarah sa isang ukit sa batuhan na katulad sa marka ko. Sa likod ng dumaragas ang tubig ay natuklasan namin ng isang lihim na lagusan. Alam mo ba ang lugar na ito? Hindi, pero alam kong may isang lihim na silid ang lolo mo. Patagal ko na yung hinahanap. Ito na siguro yun. Tara, pasukin na natin. Pumasok kami sa isang maliit at mamasamasang silid sa gilid ng talon. Sa gitna noon ay may isang altar na yari sa bato kung saan nakapatong ang huling sulat na nakabalot sa balat ng buhaya. Nang nahawakan ko ang sulat, ay parang narinig ko ang boses ni Lolo sa aking isipan. Ang nakasulat doon ay hindi lang basta payo kung hindi ang pag-amin niya sa akin. Nakasaad doon sa sulat na ang kris na sandata ko ay hindi nilikha para pumatay. Ginawa yung para magsilbing susi sa pagitan ng dalawang mundo. Sinabi niya rin doon na ang pinuno ay ang kanyang kakambal na piniling yakapin ng dilim. Nakasaad din ang huling habilin niya na kapag dumating na ang itinakdang panahon na kaharap ko ang pinuno, ay huwag kong itarak ang sandata sa puso niya, kung hindi sa lupa, kung saan kami nakatayo. At doon ko siya tuluyang maibabalik sa tamang mundo niya. Sa tingin ko'y malapit na ang tamang panahon. Ngayong handa ka na, kailangan mong manindigan sa pagiging mabuti. Tama ka. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay kailangan kong tapusin. Hindi lang para sa lahi namin, kung hindi sa mga inosenteng tao na nabibiktima ng mga aswang. Tara na, umuwi na tayo para makapagpahinga ka na din. Inumaga na kami ni Sarah sa pagsasanay, kaya naman nagmadali na rin kaming umuwi. Pagdating ko sa bahay ay napansin ko na parang kakaiba ang kilos ni Robert. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang bulsa. Dahan-dahang inilabas ni Robert ang kanyang kamay mula sa bulsa. May hawak siyang isang agimat na gawa sa buto ng tao. Anong problema, Tol? Patawarin mo ako, kuya. Ang pamilya ko'y hawak ng pinuno at ang tanging paraan para mabuhay sila ay kung dadaling kita sa kanya bago sumapit ang pulang buwan. Ikaw pala. Ikaw palang nakasulat na tatraydor kay Makmak. Pero ngayong alam ko na ang totoo, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Patawarin mo ako, kuya. Ipinaliwanag ni Robert na siya ang inutusan ng pinuno na bantayan ako simula pa noong bata kami. Ang pagkakaibigan namin ay bahagi ng isang mas malaking plano para madala niya ako sa pinuno bago ang pulang buwan. Ang agimat pala na hawak niya ay nagsilbing tracker para malaman ng pinuno kung nasaan ako. Huwag ka mag-alala, Tol. Hindi ako galit.
Gagamitin natin ang pagkakataong ito para baliktarin natin ang plano nila. Patawarin mo ako, kuya. Totoong turing ko sa'yo ay isang kaibigan at pamilya. Kung ako rin ang nasa sitwasyon mo, gagawin ko rin ang ginawa mo. Ngayong sinabi mo na ang totoo, mas mataas ang tsansa natin na matalo ang pinuno. Kailangan natin paghandaan ang darating na pulang buwan. Handa na akong talunin at tukasan ng mga nilalang na yon. Hindi ako nagalit kay Robert sa nalaman ko dahil naging advantage sa akin yon para makapagplano kami ng maayos sa magaganap na labanan. Ginamit ko ang marka ko sa kamay para sirain at maglabas yon ng manipis na kidlat. Sapat na yon para malito ang pandama ng pinuno. Sarah, ihanda mo ang kapangyarihan mo bilang tagabantay ah. Patagal na ako nakanda. Robert, magbibigay ka ng signal sa pinuno at sabihin mo na susuko ko pero kailangan dalhin niya kami sa mismong lugar kung nasaan ang pamilya mo. Salamat, kuya. Gagawin ko kagad yan. Doon ko napagtanto noon na ang pagiging mabangis na antingero ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga halimaw, kundi sa pag-unawa sa kahinaan ng tao at paggamit noon bilang lakas. Isang araw ang lumipas noon at makikita na ni Robert ang pamilya niya. Dahil sigurado ako sa sarili ko na magiging ligtas ang pagsalakay namin doon. Gamit ang impormasyon mula kay Robert, ay tinuntun namin ang kuta ng mga aswang sa isang abandonadong sementeryo sa tuktok ng burol. Huwag kang mag-alala, tol. Ililigtas ko ang pamilya mo. Oo, kuya. May tiwala naman ako sa iyo eh. Ano? Tara na ba? Sigurado ka na ba sa sementeryo talaga ang kuta nila? Oo, kuya. Dahil yun ang lugar na sinabi ni Pinuno. Mac, handa ka na ba? Alam mo na ba ang gagawin mo? Oo, handang-handa na ako. Kailangan matapos ko ngayong araw ang paghasik ng dilim. Gawin mo, Mac, dahil ilang gabi na lang. Magiging pula na ang buwan. Kailangan natin mapigilan ang masamang plano nila sa bayan natin. Hindi lang dito sa baryo natin kundi sa buong bayan ng Capiz. Sigurado ako matatalo ko siya. Maniwala at magtiwala lang kayo sa akin. Nang narating na namin ang sementeryo, ay nakita namin ang pamilya ni Robert na nakagapos sa gitna ng isang bilog na kandila. Sa paligid nila ay may dose-dosenang nakaabang na mga aswang. Tanging mga mata lang nila na nagliliyab ang makikitang mula sa dilim. Nilibot ko ang paligid ngunit hindi ko nakita ang pinuno. Isa-isa nang nagsisinghalan ang mga aswang sa amin. Robert, hawak mo na maigi ang itak. Ang langis na pinadala ko sa'yo, dala mo ba? Oo, kuya. Dala-dala ko. Bigyan mo ako ng isang langis. Ang kailangan mong gawin ay dampian ng langis ang hawak mong itak. Nang sa ganun isang hiwa mo lang sa kanila, tuluyan silang babalik sa impyerno. Sige, kuya. Kuya, hindi mo nakita yung pinuno dito? Malamang nakatunog yan na ililigtas natin ang pamilya mo. Hindi ko sinabi, kuya. Alam ko naman yun. Isang malakas na aswang ang pinuno na yon at hindi yung basta-basta tatapak dito nang hindi siya sigurado. Maganda ka, Mac. Panigurado ay gagawin niyang pain ng pamilya ni Robert para tuluyan ka na niyang makuha. Hindi mangyayari yon. Siya ang gagawin kong pulbos na lang. Napuno ng init ang katawan ko nang isa-isang lumabas ang mga aswang at sumugod sa amin. Tanging ang sandata na hawak ko ay ang sandatang kris ni Lolo at buntot ng pagi na may bakas ng langis na gawa sa bawang at luya. Sa bawat hampas ko ay nanaig ang galit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Isa lang ang nasa isip ko, ang tapusin ang lahat na masasamang nilalang sa mundo. Malapit na ako sa lugar kung saan nakagapos ang pamilya ni Robert. Sa isang kumpas ng aking sandata ay gumawa yun ng isang malakas na shockwave para mapatalsik ang mga aswang na nakapalibot sa pamilya ni Robert. Robert, puntahan mo ang pamilya mo at isa-isa mong kalagan. Ako nang bahala dito sa mga aswang. Salamat, kuya. Sarah, sa likuran mo! Nakita ko sa likuran ni Sarah ang isang anino ng aswang na palapit sa kanya. Agad naman akong tumakbo ng mabilis sa kanya at tinagupit ko ng malakas gamit ang hawak kong buntot ng pagi. Sa kabilang banda ay narinig ko ang isang matinis na sigaw ng aswang na ang tunog noon ay sakit at paghihirap. Salamat. Mama, Papa, tara na. Iuwi ko na kayo. Umalis ka dyan, Robert. Hindi yan ang pamilya mo. Habang yakap ni Robert ang kanyang mama ay biglang humaba ang mga kukunon at unti-unting nagbago ang kanilang anyo. Naging isang halimaw.
Hindi nga ako nagkamali nun. Patibong pala yun para mapakita niya sa akin kung gaano siya kalakas. Pero kahit na alam kong patibong lang yon, ay hindi ako nagpadala sa pagkadismaya. Gumawa ulit ako ng kumpas para tumalsik ang mga nagpanggap na pamilya ni Robert. Ayos ka lang, Tol? Ayos lang ako, kuya. Walang yayang pinuno na yan, ah. Kailangan muna natin tapusin ang mga aswang dito para mahanap natin kung saan niya tinago ang pamilya mo. Galit na sumugod si Robert sa mga aswang na nagpanggap na pamilya niya. Sa lakas ng bawat atake niya ay natalo niya ang lahat ng aswang na nagpanggap. Napaluhod naman siya habang umiiyak. Halata sa mga mata niya ang pulang nagliliyab sa galit. Paano na ang pamilya ko, kuya? Huwag ka mag-alala, mahahanap din natin sila. Hindi pa tayo tapos, Mac. Kailangan na natin silang tapusin. Mahigit 100 aswang pa ang natira doon sa sementeryo na nakahandang sakmaling kami. Inilabas ko ang sandatang Chris para ikumpas sa kanila, kaya gumawa yun ng malaking shockwave na may kasamang kidlat. Isa-isa naman tumilapon ng mga aswang at saka tuluyang naging abo. Ngayon tapos na tayo sa pakikipaglaban. Kailangan natin maging handa sa darating na pulang buwan. Ilang gabi na lang, dadanak na ang dugo dito sa bayan natin. Handa na akong lumaban at wakasan ang halimaw na yon. Paano ko makikita ang pamilya ko? Kailangan natin mahanap ang pamilya ko bago ang pulang buwan. Dahil gagawin nilang alay ang pamilya ko kung hindi natin sila mahahanap. Huwag kang mag-alala, mahahanap din natin sila, Tol. Meron ka bang gamit ng pamilya mo? Meron akong family picture lang namin. Ayos na yan. Meron ba kayong mapa ng copies? Meron ng lolo ko, nasa silid niya. Susubukan kong gawa ng paraan kung paano natin malalaman ang lokasyon ng pamilya mo. Tara na, umuwi na tayo sa bahay nyo para maumpisa na ang paghahanap. Ilang oras lang ang lumipas noon ay nakarating na rin kami sa bahay. Wala nang humarang pa sa amin na masamang nilalang kaya mabilis kaming nakauwi. Nagmadali naman si Robert na pumasok sa silid ni Lolo. Kahit nagulugulo ang silid ni Lolo ay ipinagwalang bahala na namin yon. Kinuha agad ni Robert sa loob ng kaban ang lumang mapa ng kapis. Doon tayo sa mahabang mesa. Dalhin niyo ang mapa doon at ilapag. Bakit? Anong gagawin mo? Itatrack natin ang pamilya mo gamit ang dugo mo. Kaya mo bang gawin yon? Ano ka ba talaga? Isa akong tagabantay mo at kalahating witch. Mangkukulam ka? Oo, pero hindi ako masama. Isa akong kakampi ng lolo mo. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil alam kong hindi niyo ako pagkakatiwalaan. Pero ngayon na alam niyo na ang lahat, kailangan niyo lang magtiwala sa akin. Kung isa ka mangkukulam, paano mo ipapaliwanag ang nakaraang nangyari sa'yo na kinulam ka? Ang nangyari sa akin noon ay pakana ng lolo mo. Sinabihan niya akong gumamit ng malakas na pangkulam para linlangin ko kayo. Linlangin? Bakit? Akala ko ba tagabantay kita? Dahil kailangan ko munang kunin ang tiwala mo para matupad ang plano ni lolo mo. Plano na tapusin ang pinuno na kanyang kapatid. Nang makarating na kami sa mahabang mesa, ay nilatag naman ni Sarah ang lumang mapa ng kapis. Sabay kinuha niya ang sandata kong Chris at kinuha ang palad ni Robert. Itinapat niya ang palad ni Robert sa kanya hiniwa yon. Ikinayom ni Robert ang kanyang kamay para tumulo ang dugo niya sa mapa. Mga ilang sandali lang ay bumulong si Sarah ng isang orasyon at dahan-dahang gumalaw ang dugo ni Robert at dumako sa isang bundok na may kataasan. Anong ibig sabihin yan? Nandyan sa bundok ang pamilya mo. Paano ka nakakasigurong tama ang lokasyon yan? Dahil ang dugo mong lumakad papunta sa bundok at hindi nagkalat. Pansin mo bang buo ang dugo kung nasaan ang lokasyon ng pamilya mo? Kung ganon, kailangan na natin magmadali at puntahan na natin ang lugar na yan. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ako kalaban. Kakampi niyo ako. Nagtungo na kami sa masukal na kagubatan kabanong. Nakakasiguro kong maraming mga aswang ang nakaabang sa amin doon. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon ay tila babala at ang amoy ng malansang dugo ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Hanggang sa narating na namin ang bundok kung saan sila dinala. May nakita kaming kuweba na parang may kakaibang aura. Biglang tumahimik ang paligid at tuminto ang mga huni ng kuliglig. Dito na yata ang lugar kung saan dinala ang pamilya mo, Robert. Masukin na natin. Kailangan na nating iligtas ang pamilya ko.
Sandali lang. Ihanda muna natin ang mga gagamitin nating sandata. Alam kong maraming aswang dyan. Tama ba, Mac? Oo, naamoy ko na ang malansang amoy nila. Hindi lang isa, kung hindi kumpulan sila dyan sa madilim na kuweba. Inihanda namin ang mga sandata naming panlaban sa mga aswang. Ang sandatang gagamitin ko ay ang Chris na galing sa lolo ko. Kay Sarah ay ang buntot ng pagi at ang kay Robert ay ang 2 punyal na hinasa ko pa sa nakaraang kabilugan ng buwan. Meron din kaming tag-isang botelya ng langis na may dinurog na buntot pagi. Dahan-dahan kaming pumasok sa madilim at maliit na kuweba. Malayo pa lang kami sa dulo ay ramdam ko na ang aura ng mga aswang. Nang narinig ni Robert ang mahinang iyak ng kanyang kapatid, ay mabilis siyang tumakbo patungo doon. Robert, hintayin mo kami. Hindi mo sila kayang lahat. Huwag kang mag-iingay dahil nandyan lang sila sa paligid at nagtatago sa dilim. Bumalik ka dito, Tol. Ililigtas natin ang pamilya mo. Kapatid ko yun eh. Baka ano na nangyari sa kanya? Hindi na nakapaghintay si Robert noon, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa mahinang iyak ng kanyang kapatid. Sinundan na lang din namin si Robert dahil hindi ko rin hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Mula sa gilid ay mabilis na lumabas ang mga aswang at binasag ang katahimikan sa loob ng kuweba. Itinaas ko na lang ang sandata kong Chris. Saka ako humampas kaya naglikhayo ng malakas na shockwave. Pero malakas ang mga aswang doon sa loob ng kuweba. Mabilis ang naging galaw namin. Bawat taga ng aming sandata sa mga aswang ay sinasamahan namin ni Sarah ng matinding dasal. Bawat isa sa amin, merong 2 aswang na kalaban. Hetong sa inyo! Tikman nyo ang hagupit ng buntot ng pagi! Para sa pamilya ko itong punyal na ito. Tikman niyo ang paghihiganti ko. Bumalik na kayo sa impyerno! Sinubukan kong muling ikumpas ang aking sandatang Chris hanggang sa tumalsik ang mga aswang sa pader ng kuweba. Agad namang binasbasa ni Sarah ang mga aswang ng langis na dala namin at gumawa naman ako ng orasyon para tuluyan ng maglaho ang mga aswang. May narinig naman kaming malakas na hiyawan mula sa dulo ng kuweba kaya sabay-sabay kaming tumakbo patungo doon. Nakita naming nakagapos ang pamilya ni Robert doon. Kinalaga naman ni Robert ang pamilya niya, saka ako gumawa ng bilog na asin at dun ko ipinasok ang pamilya ni Robert para magsilbing proteksyon nila. May naamoy pa akong mga aswang dito. Maganda kayo dahil nagtatago lang sila sa dilim. Huwag kang mag-alala, Sarah, dahil alam ko kung nasaan sila. Hinablot ko ang buntot pagi sa kami ni Sarah, saka ako tumakbo ng mabilis patungo sa gilid ng kuweba. Hinagupit ko ang pader ng kuweba, saka umalingaw-ngaw ng matinis na tili ang 2 aswang na nagtatago sa dilim. Astang lalabas na ang aswang at kakalumutin ako, kaya binuhos ko ang natitirang langis sa kanila. Umimpit naman ang nakakabiging tili ng mga aswang at saka tuluyang naging usok na lamang. Salamat kuya. Ililigtas mo ang pamilya ko. Malaking utang na loob ko to sa'yo. Walang anuman, Tol. Saka kadugo ko rin naman ang niligtas ko eh. Makakahinga na rin ako ng maayos ngayon. Alam ko nang nasa maayos na kalagayan ng mga magulang mo. Sigurado ako malalaman ng pinuno na nailigtas natin ang pamilya mo. Kailangan mo nang ilayo sila dito sa baryo habang hindi pa nagkakaroon ng pulang buwan. Oo, gagawin ko kagad yun. Kuya, babalik ako ha. Tutulungan kitang puksain ng pinuno. Huwag kang bumalik na dito, Tol. Alagaan mo ang pamilya mo. Protektahan mo sila. Huwag kang mag-alala sa akin dahil kaya kong talunin ang pinunong aswang. Bilisan na nating umalis dito habang wala pang ibang mga aswang. Nasa paanan na kami ng bundok at kasama na namin ang pamilya ni Robert. Nag-ibang direksyon na din si Robert kasama ang pamilya niya at kami naman ni Sarah ay dumiretso na sa bahay namin. Inabot na kami ng 12:00 ng hating gabi bago nakarating sa bahay kaya napagpasyahan ko ng matulog na. Kinabukasan ay nagising na lang din ako sa ingay na nanggagaling sa labasan. Pagsilip ko sa bintana ay nakita ko kagad ang mukha ni Robert na tumatawag sa akin. Kaya agad ko naman na binuksan ang pintuan at bumungad sa akin ang mukha niya. Bakit nandito ka? Di ba sabi ko sa iyo huwag ka nang bumalik at proteksyonan mo ang pamilya mo? Malaki ang utang na loob ko sa iyo kuya. Kaya gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Ano ka ba naman? Pamilya ko rin ang niligtas ko. Pamilya tayo, di ba? Oo kuya, pero alam kong kailangan mo ako eh. Kaya ko naman ang sarili ko at ang misyon ko na talunin ang pinuno ng aswang.
Gagawin ko yun para magawa ko ang dati na sana'y ginawa ni Lolo. Ayos lang kuya, gusto kitang matulungan. Gusto ko nang matuto sa'yo kung paano ang pakikipaglaban ng hindi nag-aalinlangan. Kailangan mo lang maging matapang at magkaroon ng paninindigan. Natapos na kaming mag-usap, kaya nagplano na kami ng gagawin sa oras na dumating ang pulang buwan. Habang abala kami ni Robert sa pagpaplano at pagtitimpla ng langis na may halong dinurog na buntot pagi, ay biglang bumukas ang pinto. Si Sarah. Oh, bakit nandito ka? Maaga pa. Nakaramdam ako ng mahinang pagyanig ng lupa. Sigurado kong nalalapit na ang pagsapit ng pulang buwan. Wala naman kaming naramdaman lindol ah. Hindi yun lindol. Tanging ang tagabantay lang na katulad ko ang nakakaramdam nun. Bilang isang antingero, naamoy ko rin sa hangin ng pagsapit ng pulang buwan. Maaring mamayang gabi o bukas na ang araw na yon. Kung ganon, kailangan na natin matapos ngayon ang paghahanda kuya. May kailangan ka pa ba? Halos patapos na rin ako dito sa langis na tinitimpla ko. Kunin mo na lang tol yung luma kong punyal at hahasain ko yon sa batong galing pa sa kalangitan. May ganong klase kang bato? Oo, yun ang ginagamit kong panghasa tuwing sasapit ang bilog na buwan para mas lumakas ang enerhiya ng punyal na gamit ko. Kakaiba ka talagang antingero. Hanga ako sa'yo. Itinuro lang yun ni Lolo at galing din sa kanya ang batong yun. Totoong sinasabi niya. Hindi may tatanggi na hindi ka pangkaraniwang antingero. Umpisa mo nang kunin ang luma kong punyal. Inuuto mo pa ako eh. Pagkatapos kong hasain ang luma kong punyal, ay sinunod ko naman ang sandatang kris na galing sa kaba ni Lolo. Habang hinahasa ko yon, ay nilagyan ko ng mabigat na orasyon. Pagkatapos ko hasain, ay ibinabad ko naman sa langis ang mga sandata namin. Tapos ng paghahanda natin ng armas, kailangan na nating ikondisyon ang katawan natin para sa darating na sagupaan. Magpahinga ka na kuya, para magkaroon ka ng tamang lakas sa pakikipaglaban. Tayong tatlo ang dapat na magpahinga na. Lumipas ang ilang oras, hindi pa rin ako mapakali, kaya nagpunta ako sa maliit na silid ni Lolo. Pagkarating ko doon, ay gulo-gulo pa rin ang mga aklat at butas pa rin ang pader. Bakasyon ang huling labanan namin ng pinuno. Sa ilalim ng tumpok at maalikabok na libro, may isang bagay na kuminang. Isang maliit na kahon na yari sa itim na kahoy at may gintong bilog sa gitna. Yun ang tipan ng mga antingero. Binuksan ko ang kahon na yon at bumungad sa akin ng tatlong mahalagang bagay. Kuya, akala ko ba magpahinga? Anong ginagawa mo dito? Ha? Hindi kasi ako mapakali. Parang may kulang na hindi ko alam kung ano yon. Ano yung hawak mo kuya? Titingnan ko pa nga lang eh. Nakita ko lang sa tumpok dyan ng mga lumang libro. Sa loob ng maliit na kahon, meron doon isang medalyon ng 7 arkanghel. Yun ay isang antigong tanso na nagbibigay ng proteksyon laban sa sumpa ng mga aswang na hindi na tinatabla ng pilak. Meron ding lumang mapa doon. Nakaguhit doon ng mga lagusan sa loob ng isang bundok kung saan gaganapin ang pagtitipo ng mga aswang kapag sumapit na ang pulang buwan. At ang pangatlo ay isang sulat kamay na liham ni Lolo. Binasa ko yun ng mahina habang katabi ko si Robert. Makmak, apo, hindi ka lang basta antingero at aswang. Isa kang mabuting tao na magpuprotekta sa mga tao. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matalo mo si Pilo, ang kapatid kong pinuno ng mga aswang. Kung hindi mo siya matatalo, ay mananaig ang kasamaan at magiging Panginoon siya ng mundong ito. Kuya, ayos ka lang ba? Pagkatapos kong basahin ang liham ni Lolo, ay isinuot ko na ang medalyon na galing sa maliit na kahon. Pagsuot ko ng medalyon, ay naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumaloy sa aking dibdib, patungo sa mga ugat ko. Para bang bawat tibok ng puso ko ay sinasabayan ng mahinang bulong ng isang basbas mula sa mga ninuno ko. Handa na ako. Kuya, sigurado ka ba? Kailan ba magaganap ang pulang buwan? Malapit na. Malapit na ang gabing yon, kaya hindi na ako makapaghintay. Ano yung suot mo, kuya? Ito, ang medalyon na magiging proteksyon ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko noon kabanong habang inaaplos ang medalyon. Tahimik ang gabi ng mga oras na yon
at tatapos na rin ang paghahanda para sa pagtutuos namin laban sa mga aswang. Pero ang katahimikang yon ay hindi nagbigay ng kapayapaan, kundi ay nagbabadya ng malaking unos. Bigla akong napatingin. May naamoy akong maalinsangan at ramdam kong galing yun sa labas ng hukay. Sa ilalim ng puno ng nara, may aninong hindi gumagalaw. Hindi yun lumapit at hindi rin umalis. Nasa labas ng bayan tauhan ng pinuno na parang nagmamasid sa akin. Aswang ba yan, kuya? Oo, isang aswang at ang kanyang mga mata ay parang dalawang baga ng sigarilyo na nagbabaga sa dilim. Mapula yun at puno ng pagkapuot. Anong gagawin natin, kuya? Hayaan mo lang siyang magmasid dyan. Wala din naman siyang mapapala eh. Hindi mo ba siya papatayin, kuya? Ramdam ko ang panginginig ng dingding ng lumang bahay namin, Kabanong. Alam kong sinusubukan ng nilalang na yon ang tibay ng aking suot na agimat. Hindi ako nagpadala sa takot dahil ako ang dapat na maging harang sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng nilalang na uhaw sa mga dugo ng tao. Kuya, mukhang sinusubukan niyang pumasok dito sa loob ng bahay ah. Hayaan mo siya dahil hindi rin siya magtatagumpay. Ako to si Makmak, ang antingerong walang kinatatakutan kahit na ano pa yan. Kuya, baka may gawin siya sa'yo para walang maging hadlang sa darating na pulang buwan. Kumuha ka ng isang dakot na asin na may halong pulbos ng tanso. Nakalagay yun sa kwarto ko sa ilalim ng kama. Kunin mo yon at sabuyan mo ang bawat bintana ng bahay natin. Para saan naman yung kuya? Para hindi siya makapasok dito sa loob ng bahay. Dali! Hindi ako lumabas ng mga oras na yon, Kabanong. Pagkatapos ni Robert magsaboy ng asin sa bawat bintana namin, ay itinapat ko ang medalyon sa sinag ng buwan upang masinaga ng kakaunting liwanag. Ang pagkinang nito ay sapat na para mapatras ang anino sa ilalim ng puno. Hindi nagtagal ay narinig ko ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng aming bubungan. Hindi lang isa ang nagmamasid. Ang buong bahay namin ay pinalilibutan pala ng mga alipores ng pinuno. Gusto niyo ng laro? Sige, ibibigay ko sa inyo ang bangis na hinahanap ninyo. Ubus kayong lahat sa amin! Huwag na kayong magtago pa! Robert, may tiwala ako sa iyo. Alam kong kaya nating tapusin ang laban ngayon. Oo, kuya. Ipagiganti ko ang pasakit na ginawa nila sa pamilya ko. Lahat sila itatapusin ko. Matagal na ako naging sunod-sunuran ng pinuno. Tama lang na ubusin natin ang mga kalahi niya. Naramdaman ko ang bigat ng presensya ng nilalang sa labas. Lumingon ako kay Robert na noon ay hawak ang kanyang 2 punyal. Kitang-kita sa mga mata niya ang determinasyon at walang pag-aalinlangan. Tol, huwag kang titingin sa mga mata nila dahil ang tauhan ng pinuno ay gumagamit ng hipnotismo. Kapag nakuha nilang tingin mo, para kang toad na hindi makakagalaw. Oo, kuya. Mag-iingat ako. Ibibigay ko sa kanila ang pagiganti ng galing sa pamilya ko. Tama yan. Huwag kang matatakot sa kanila. Hindi na ako natatakot. Kung ikaw ay hindi takot, dapat maging ganun din ako. Anong gagawin na natin? Hindi natin kailangang hintayin na sila ang unang sumugod sa atin, kuya. Binuksan ko ng malakas ang pinto at mabilis na isinabi ko ang isang botelyang may halong apoy pula. Isang espesyal na pulbura na nagniningas kapag nahanginan. Isang maliwanag na pagsabog ng apoy ang bumulaga sa aninong nagmamasid sa ilalim ng puno. Sa gitna naman ng liwanag na yon ay parang aninong sumugod si Robert. Hindi siya gumamit ng mahika kung hindi ay purong bilis at kasanayan sa itinuro ko sa kanya. Sa isang iglap ay narating niya ang tauhan ng pinuno at mabilis na iwinasiwas ang kanyang mga punyal. Tinamaan ang braso at hita ng aswang noon. Para sa pamilya ko! Mamamatay kang alimaw ka! Tol, ayos ka lang dyan? Ayos lang ako, kuya! Ako nang bahala dito! Habang nakikipagpambuno si Robert ay itinas ko ang medalyon at bumikas ng isang orasyon para pigilan ng iba pang mga aswang na nasa bubungan. Ang liwanag mula sa medalyon ko ang nagsilbing pader na naghiwalay kay Robert at mga paparating pa na aswang. Ang tauhan ng pinuno na noon ay sugatan ay naglabas ng isang matinis na tili. Hindi niya akalain na ang isang mortal at isang antingero ay magkakaroon ng ganoong klaseng koordinasyon. Sa isang mabilis na pagtalon, pumanhik yun sa itaas ng puno at tuluyang naglaho sa dilim kasunod ng isa pang mga alipores. Duwag! Hayaan mo sila. Sigurado akong babalik pa yan habang wala pa ang pulang buwan.
Hindi nila tayo kaya. Kahit na ano pa sila. Sigurado akong sasabihin nila sa pinuno ang medalyon na suot ko. Kaya magkakaroon ng oras ang pinuno ng pag-aanda. Salamat kuya. Kung hindi dahil sa liwanag ng medalyon mo kanina, baka nadagit na nila ako. Magpinsan tayo, Robert. Hanggang sa uli, tayo magkasangga. Maganda ka na, dahil sa susunod nilang pag-atake ay hindi na lang basta pagmamasid. Yun ang huling laban natin. Matapos ang huling sagupaan sa labas ng bahay, ay bumalik na kami ni Robert sa loob. Ramdam namin ang bigat ng oras. Ang langit ay unti-unti nang nagkukulay kalawang. Yun na ang huling yugto, bago ang pamumula ng buwan. Alam ko na sa susunod na paglabas namin sa pintong yon ay buhay o kamatayan na ang nakataya. Pinalapit ko si Robert noon sa tabi ko, saka kinuha ang bote ng lana ng birhen. Dahan-dahan ko namang yung pinahid sa punyal na hawak ni Robert at saka nilagyan ng orasyon. Orasyon na siguradong hindi hihilom ang mga sugat at makakapuksa sa kanila. Binigyan ko naman ng kwintas si Robert na may pendant ng krus para magsilbing proteksyon niya. Isuot mo ito sa loob ng iyong damit. Naglalaman niya ng tanso ng kidlat at ngipin ng kidlat. Proteksyon mo yan laban sa mga kuko nilang may lason. Salamat kuya. Lahat ay gagawin natin para matalo ang kanilang grupo. Hindi natin kailangang matakot sa kanila. Habang hinihigpitan ni Robert ang kanyang sinturon, ay bigla siyang tumingin sa akin ng diretsyo. Nawala na ang kaba sa kanyang mga mukha at ang tanging naroon ay ang bagsik ng isang anak na handang mamatay para sa kanyang pamilya. Mga ilang sandali lang ang nakalipas ay dumating na rin si Sarah sa bahay bitbit ang mahabang buntot pagi. Nakahanda na ba kayong lahat? Oo, hindi na natin sila bibigyan ng awa. May lumusob daw sa inyo kanina dito. Oo, pero nasindak namin sila gamit itong medalyon. Ang medalyon ng 7 arkanghel. Saan mo nakita yan? Nahalungkat ko sa maliit na kahon ni Lolo. Para sa akin ang medalyon na ito. At nabasa ko ang sulat kamay na liham ni Lolo para sa akin. Kung ganon, malapit na. Darating na ang gabing hinihintay natin. Kinuha ko ang sandatang Kris at isinukbit ang aking bag na puno ng benditadong asin at langis. Uminom kaming tatlo ng tig-isang lagok ng alak na may halong luyang dilaw para uminit ang aming katawan at hindi kami tabla ng lamig ng gabi na dala ng mga aswang. Naririnig mo ba yung kuya? Oras na. Buksan mo ang pinto, Robert. Ipakita natin sa kanila kung bakit hindi nila dapat tayo kalabanin. Tara na. Isa-isa na natin silang paslangin. Sa isang malakas na sipa ni Robert sa pinto, ay lumabas kaming tatlo. Mandirigma ng liwanag laban sa hukbo ng gabi. Tinahak namin ang masukal na landas patungo sa paanan ng bundok. Sa bawat akbang ay parang sumisikip ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay hindi na gumagalaw at ang mga kuliglig ay tahimik na parang naghihintay ng malamig na sakuna. Ang buwan sa itaas ay parang kulay pula na animoy dugo kung tingnan. Ngayong gabi na ang itinakta para sa pulang buwan. Kailangan natin mahanap ang lagusan ng bundok kung saan magaganap ang pagtitipon ng mga aswang. Kuya, eto na ang mapa. Malapit na tayo makarating doon. Maging alerto kayo. Dahil ang kagubatan na yan ay pinamumugaran ng mga aswang dahil teritoryo nila itong lugar. Nakahanda na kami at kaya ko silang tapusin lahat. Nakahandaan na rin ako para sa pamilya ko. Gagawin kong lahat para matapos na ang kadiliman sa lugar natin. Pagkarating namin sa paanan ng bundok, ay hindi na nga kami nagkamali. Maraming mga aswang ang nakaabang sa amin. Amoy na amoy ko ang manansa at nakakasuka nilang amoy. Hindi sila basta-bastang mandirigmang aswang. Malalaki at ang kanilang mga balat ay kasing itim ng uling. Masyado silang marami, Mac. Huwag tayong kukurap. Tanda mo ang turo ni Lolo na ang takot ay ang pagkain nila. Huwag niyo silang pakitaan ng takot para manalo tayo sa laban na to. Tara na, sumugod na tayo papunta sa kanila. Sa isang hiyaw ng isang aswang ay sumugod sila sa amin. Itinukod ko ang sandatang Kris sa lupa at sumambit ng orasyon. Naglikha naman yon ng isang bilog na liwanag at sumabog yon, kaya nagsitilapo ng mga unang hukbo ng aswang na sumugod sa amin. At ang nadikitan ng liwanag ay umusok ang balat na parang napaso ng asido. Habang nakadistansya ang mga aswang dahil sa liwanag,
Lumusot naman si Robert sa gilid. Isang mabilis na galaw ang pinamalas niya na parang isang ipo-ipo. Ang hawak niyang mga punyal ay parang may sariling isip. Bawat saksak niya sa puso ng mga aswang ay nag-iwan niyo ng apoy na tuluyang nagpalaho sa mga aswang. Isang dambuhalang aswang na may pakpak ang sumunggab sa likod ni Robert. Yumuko siya at sa ibabaw ay isinaboy ni Sarah ang isang dakot ng binditadong asin. Sumabog yun sa mukha ng aswang at habang nangingisa yun, tumalo naman si Robert at tinapos ang aswang sa isang malalim na saksak sa bato. Kailangan na natin makapasok sa loob ng lagusan. Paano? Ang dami pa nating kalaban dito. Mag-focus muna tayo dito sa mga kalaban natin dahil mauubos din natin silang lahat. Ginamit ko ang huling natitirang apoy lupa sa aking bag at ibinato ko sa isang malaking puno sa gitna ng mga aswang. Sa isang iglap, naging isang pader na apoy ang paligid na nibigay sa amin ng pagkakataon na makalusot patungo sa itaas. Habang umakyat kami sa matarik na bahagi ng bundok, narinig namin ang galit ng hiyaw ng mga aswang sa ibaba. Pero hindi kami lumingon. Ang amoy na malinsang dugo ng pinuno ay palapit na ng palapit. Hinawakan ko na mahigpit ang suot kong medalyon na mistulang nag-iinit. Maganda kayo na sa susunod nating kakaharapin ay ang mismong pinuno ng mga aswang. Narating namin ang bungad ng lagusan sa bandang itaas ng bundok. Ang hangin doon ay hindi maalinsangan pero kasing lamig yun ng sementeryo at kasing lapot ng sariwang dugo. Walang ritual na naganap, walang mga kandila o mga orasyon na kadiliman. Ang nadatnan namin ay ang kanilang pagtitipon. Sa gitna ng malawak at madilim na bulwagan ay nakita namin ang pinuno doon. Nakaupo siya sa isang trono ng bungo. Hindi siya gumagalaw noon na parang naghihintay na lamang sa amin. Dahan-dahan naman siyang tumingin sa direksyon namin pero nanatili pa rin siyang nakaupo doon. Sa wakas, dumating na rin ang apo ko at ang mga alaga niyang aso. Akala mo ba makakapagkasi ka pa ng lagim dito sa lugar namin? Ngayon ka na namin tatapusin. Huwag mo akong itulad sa sarili mong isang duwag. Hindi ako duwag, mga bata. Baka kayong maduwag sa paghaharap natin. Hindi na nakapagpigil pa si Robert kaya sa isang kisap mata ay biglang sumugot si Robert doon. Ang kanyang hawak na punyal ay parang naging isang guhit na asul na apoy sa dilim. Ngunit ang pinuno ay mabilis dahil sa isang kumpas lang ng kamay niya ay lumabas na ang mga anino mula sa gilid at hinarang ang bawat saksak ni Robert. Itinaas ko naman ang medalyon at nagpakawala ako ng isang pasabog ng liwanag para tunawin ang mga aninong pumupulupot sa paa ni Robert. Robert, umalis ka na dyan! Hindi mo kaya yan! Hindi ba ito ang tamang oras para kalabanin ng pinuno dahil ang itinakdang tatapos sa kanya ay si Makmak at hindi tayo? Hindi sapat ang armas mo para sa kagaya niya. Dahil walang ritual na nagpoprotekta kay Robert ay agad naman siyang bumalik sa aming pwesto. Kaya napilitan ng pinuno na lumabas sa harapan. Tumalon siya pababa mula sa kanyang trono. Ang kanyang anyo ay biglang lumaki at ang kanyang mga braso ay naging mahaba na puno ng matatalas na tinig. Naging magulo ang labanan sa loob ng kuweba. Si Robert ang nagsilbing talim na pumapasok sa bawat pagkakataon para hiwaan ng balat ang pinuno. Naglabas naman yun ng itim na usok imbis na dugo. Sa bawat kumpas ng aking sandatang kris at bigkas ng orasyon ay napipigilan ng mga kuko ng pinuno na maabot ang dibdib ni Robert. Sumigaw si Robert habang hawak niya ang isang braso ng pinuno at pilit niyang pinipigilan ang bawat atake. Yun na ang pagkakataon ko. Tumakbo ko patungo sa kanila at ang medalyong ko ay nagliyab na sa tindi ng init. Idinikit ko ang aking palad sa mismong noo ng pinuno. Isang matamis na hiyaw ang bumasag sa katahimikan ng bundok. Ang katawan ng pinuno ay nagsimulang mabitak at ang pulang liwanag ng buwan na tumatago sa butas ng lagusan ay parang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Habang unti-unting nabibitak ang katawan ng pinuno dahil sa dikit ng aking palad at init ng medalyon, ay biglang yumanig ang loob ng lagusan. Isang malakas na hampas ng itim na hangin ang nagmula sa pinuno na naging sanhi para tumalsik kami ni Robert sa magkabilang pwesto. Akala niyo ba ganun lang kadali?
Hindi na ako matatalo ng ganon-ganon na lang. Huwag kang mag-alala dahil bibilisan namin ang pagpapahirap sa'yo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pinili mong maging aswang. Nakalimutan mo na yata ang silbi ng tagabantay. Sarah, gawin mo na! Igapos mo na yung halimaw na yan! Ngayon na, Sarah! O ano, Alimaw? Hindi ka na makakalabas ng buhay dito sa lagusan! Susugod muli ang pinuno sa nangihinang pinsan ko nang biglang may tumamang isang matalim na liwanag na kulay luntian sa pagitan nila. Mula sa madilim na pasilyo ng lagusan ay lumabas si Sarah at ang kanyang buhok ay parang sumasayaw sa hangin. Iwinasiwas ni Sarah ang buntot pagi na hawak niya sa katawan ng pinuno. Sa isang iglap, may mga ugat ng punong ginto ang sumulpot mula sa batong sahig ng lagusan. Ang mga ugat noon ay parang mga buhay na ahas na pumupulupot sa mga binti at braso ng pinuno at iginapos niya ng mahigpit sa kanyang trono. Isang malakas na sigaw ni Sarah ang nagpagising sa kaluluwa ko. Nakita ko na naman si Sarah na nanginginig ang kamay dahil sa bigat ng mic ang kanyang ginamit noon. Nagkatinginan kami ni Robert dahil alam namin na yun na ang huli naming pagkakataon. Patuloy pa rin ang pagbigkas ni Sarah ng mga sinaunang dasal na nagpapahina sa depensa ng pinuno. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang sinasakal ang halimaw. Gamit ang natitira kong lakas noon, ay sinugod ko ang pinuno at inihanda ang sandata kong Kris. Pero sa pagkakataong yon ay hindi lang dasal ang ginamit ko. Kinagat ko ang aking hintuturo at pinahira ng sariling dugo ang medalyon. Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong kuta. Diyan ka nagkakamali dahil dito sa sarili mong kuta ka mamamatay. Sa tindi ng galit ang pinuno ay nabitaka ang itinanim na ugat ni Sarah sa kanya. Nagtama ang paningin namin ni Sarah at sinenyasan ko siyang protektahan si Robert. Tumungo naman siya kaya dahan-dahan kong ibinao ng sandatang Kris sa sahig para gumawa ng malaking barrier ng liwanag. Ngunit nang gagawin ko si Sarah ng mahika, ang ginawa kong barrier ay bigla siyang nanghina dahil na rin naubos ang lakas niya sa paggapos sa pinuno. Robert, kailangan natin pagsamahin ng talib at basbas. Lumapit ka rito. Sige kuya, gawin na natin para matalo na natin ang halimaw na yan. Magpaalam ka na sa mga aliporis mong mga aswang dahil ngayon na ang katapusan mo. Ayaw ang magpaalam sa isa't isa dahil hindi ko kayo palalabasin ng buhay dito. Nang palapit na si Robert sa akin, ay nakumpasan siya ng pinuno kaya tumalsik siya sa pader at nawala ng malay. Nakaramdam ako ng mas matinding galit kaya hindi ko na sinayang ang huling pagkakataon. Habang nagpapalit ang anyong pinuno noon, ay sinugod ko ulit siya, saka hiniwa ang kanyang binti. Gamit ang sandatang Kris, nakarinig naman ako ng matinis na sigaw na may halong pasakit. Mas lalong nagbaga ang mga mata ng pinuno at tinarget niya si Sarah. Sarah! Umilag ka! Hindi mo kami matatalo. Heto nga gupit ng buntot pagi. Tikman mo ito! Buntot pagi, hindi ako basta-basta mapapatay niyan. Diyan ka nagkakamali. Umpisan mo na, Sarah! Pero bago pa man sabuyan ni Sarah ng binditadong langisang pinuno, ay agad na siyang inunahan nun. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakalmot siya sa tiyan ng pinuno, kaya napahiga si Sarah. Mas lalong nag-init ang tensyon ko sa pinuno dahil sa ginawa niya kay Sarah. Hanggang sa naalala ko ang sinabi ng lolo ko. Kailangan kong itarak sa lupa ang sandatang Kris kung saan ang kinatatayuan ng pinuno para matalo siya. Agad naman akong naghanap ng lupa sa loob ng lagusan hanggang sa may nakita akong lupa na pwede kong pagtusukan. Ang kailangan ko lang gawin ay dalhin ko siya doon. Kung totoo malakas ka, bakit hindi mo pa ako patayin? Nakapili ka na ba ng tadhanang tatahakin mo? Hindi ko kailangan mamili dahil kahit na kailan, hindi ko pipiliin na maging kampo ng kadiliman. Mas magiging malakas ang hukbo ng mga aswang kung sasama ka sa akin. Kahit nasabihin mo pa yan, hindi na magbabago ang isip ko. Habang kausap kong pinuno, ay unti-unti akong umatras patungo kung saan may lupa. Ang pinuno naman ay sinusundan din ng bawat atras ko. Nang nararamdaman ko na nasa lupa na ako, at nakita ko na rin ang mabalahibo niyang paa na nakatapak sa lupa, ay agad kong tinusok ang sandatang Kris. Hindi lang basta sa lupa ko yun itinusok, kundi
sa mismong anino ng pinuno na nakakabit sa lupang kinatatayuan niya. Isang kislap ng kuryente ang dumaloy mula sa medalyon ko matapos sa talim ng sandatang krus na patungo sa talim ng sandatang kris. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng pinuno. Sigaw yun ng isang halimaw na unti-unti nang sinusunog at dinadala sa impyerno. Nilingon ko ang mga kasama ko. Si Robert na nakaandusay at nawala ng malay habang si Sarah naman ay sapo ang kanyang tiyan na may malalim na kalmot sa matalas na kuko ng pinuno. Ako na lang ang natitirang nakatayo noon. Hindi ka naman rin mabubuhay sa mundo ng mga tao. Ibabaong kita sa impyerno kung saan ka nararapat. Hindi mo kayang gawin yon. Hindi ako mapapatay na isang batang antigero. Bata man sa iyong paningin, pero kasing talas na matanda ako mag-isip at magkaroon ng prinsipyo sa buhay. Kahit na nangihina na ang tuhod, ay pinilit kong panatilihin ang matigas kong tindig. Mas lalo kong binaon sa lupa ang sandatang kris. Ang pinuno ay nagpupumiglas habang ang kanyang mga mata ay puno ng puot at ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging abo mula sa paanan. Akala mo ba tapos na ang lahat, Apo? Ang sugat ni Sarah mula sa akin ay may lason at ang malay ni Robert ay nasa mundo ko na. Maling akala mo lang yan. Sa bawat patak ng pawis at dugo namin, ang selyong inilagay namin sa iyo ay mas lalong titibay. Wala kang kapangyarihan sa mga pusong handang magsakripisyo. Nakalimutan mo ba na isa akong antingero at handa ako sa mga katulad mo? Hindi ba tayo tapos, Apo? Magkikita muli tayo. Sa pagkikita natin, ikaw na ang tatapusin ko. Sige, kung yan ang gusto mo, patunayan mo na makakabalik ka pa sa mundo ng mga tao. Sa huling pagsabog ng liwanag, ay tuluyan ang naglaho ang pinuno at nag-iwan na lamang ng isang dugo ang piraso ng kanyang balat sa lupa. Ang kanyang pinong abo ay unti-unting tinangay ng malakas na hangin. Kasabay ng pagkawala ng pinuno, ang itim na usok na pumalibot sa bundok ay pinalitan ng isang mainit at nakakagaling na aura. Agad kong pinuntahan si Sarah at Robert. Gamit ang huling patak ng aking benditadong langis at ang kapangyarihan ng medalyon, dahan-dahan kong pinahupa ang lason sa sugat ni Sarah at ginising ko na rin ang diwa ni Robert. Anong nangyari, kuya? Tapos na, Robert. Wala nang pinuno. Si Sarah, nasaan siya? Huwag kang mag-alala dahil ligtas si Sarah at tatanggal ko na rin ang laso sa sugat niya. Salamat sa Diyos at hindi mo kami pinabayaan. Paglabas namin ng lagusan sa bundok, ay sinalubong kami ng bukang liwayway. Isang bagong umaga na walang takot sa aswang. Ang labang ko ay natapos ng may dangal na dala ng pangakong hanggat nagmamanasakit, ang kadiliman ay laging may katapat na liwanag. Tinahak na namin ang daan noon pauwi sa bahay habang si Sarah ay bakay-bakay ni Robert. Hindi pa tapos ang misyon ko. Kailangan ko pang pagalingin si Sarah mula sa kalmot ng pinuno. Iga mo na lamang si Sarah sa papag. Doon ko siya gagamutin. Akala ko ba'y natanggal mo na ang lason? Tanging lason lang ang natanggal ko. Pero ang sumpa na inilagay ng pinuno ay nanatiling gumagalaw. May kapangyarihan ka pa ba para manggamot? Di ba ang kapalit ng paggamit mo ng sandatang kris sa pinuno ang pagkawalang bisa mo bilang antingero? Tama ka dyan. Pero kailangan kong subukan para mailigtas sa bingit ng kamatayan si Sarah. Gawin mo ang lahat para maisalba mo ang buhay niya, pinsan. Pagdating namin sa bahay, ay kagad ko naman na pinahiga si Sarah sa papag. Ang kalmot sa kanyang tiyan ay nangingitim na. Isang tanda yun na ang kuko ng pinuno ay may taglay na sumpa na unti-unting nilalamon ang lakas ni Sarah. Si Robert naman, kahit halata ang pagkapagod sa kanya, dahil sa pagpasan kay Sarah, ay agad na kumuha ng mainit na tubig at malinis na tela. Nakiusap naman siya na iligtas ko si Sarah sa kamatayan. Hindi na ako nag-aksaya ng oras, kaya mabilis kong kinuha ang natitirang gamit sa panggagamot. Ang langis ng nyog ay hinaluan ko ng dinurog na tanso at ang dahon ng suha. Ipinahid ko naman yun sa sugat ni Sarah, saka ko'y pinatong ang medalyon ko sa kanya para sipsipin ang itim na enerhiyang iniwan ng pinuno. Lumabas ka na muna, Robert. Kailangan kong gawin to na mag-isa. Sigurado ka, kuya? Wala namang mangyayari masama sa'yo, di ba? Oo, ang orasyon na gagawin ko kay Sarah ay dapat sa aming dalawa lang. Maghintay ka lang ng 1 oras, lalabas na rin ako dito. May tiwala ako sa'yo, kuya.
Alam kong gagawin mo ang lahat para makaligtas siya. Malaki ang utang na loob ko sa inyong dalawa, kaya hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Salamat kuya. Kahit na munti ka na kitang linlangin, ay nagawa mo pa rin akong patawarin at pagkatiwalaan. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, kung ako ang nasa posisyon mo, ay gagawin ko rin ang naging desisyon mo. Ramdam ko naman na tunay na kaibigan at pinsan ang turing mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. Maraming salamat ulit kuya. Hindi ko sasayangin ang tiwalang binigay mo sa akin. Nang lumabas na si Robert sa kwarto, ay nag-umpisa na rin ako sa orasyon ko. Habang binubulong ko noon ang pinakamalakas na orasyon ng pagpapagaling, ay nagsimula ng umusok ang sugat ni Sarah. Ang itim na kulay ay dahan-dahang napalitan ng kulay rosas na laman. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Sarah bago siya tuluyang nakatulog ng mahimbing. Ang sumpa ay naglaho na. Lumabas na ako sa kwarto at dinatnan ko sa labas si Robert na nakatingin sa sumisikat na araw. Ang dating mapulang buwan ay isang madilim na alaala na lamang. Tapos na ang lahat, tol. Ang pinuno ng mga aswang ay abo na at nakakulong na sa impyerno. Ligtas na tayong lahat, pati na rin ang pamilya mo. Maraming salamat talaga kuya. Dahil sa iyo, kaya nagtagumpay tayo. Isinakripisyo mo ang buhay mo para iligtas mo kaming lahat. Hindi, tol. Kung hindi dahil sa inyo ni Sarah, ay hindi magwawakas ang kadiliman sa lugar natin. Ikaw lang ang tumapos sa pinuno ng aswang. Dahil din yan ang determinasyon mong matalo ang kasamaan. Sa paglipas ng ilang araw, ay muling bumalik ang sigla ng aming baryo. Ang masukal na kagubatan noon ay hindi na kinatatakutan at ang mga kwento ng aming laban ay naging simbolo ng katapangan. Ipinagkalat rin ni Robert sa mga tao na ako mismo ang tumalo sa pinuno ng aswang. Maraming antingero nakatira sa lugar namin, pero ako lang ang nagkaroon ng lakas ng loob para harapin at kalabanin ang pinuno ng aswang. Sa edad kong 22 ay hindi ako nagpadaig sa takot. Ang sarap pagmasdan ng mga batang naglalaro sa labasan. Hindi na baka sa mga mukha nila ang takot. Tama ka dyan, Sarah. Kung wala tayong antingero na kasimbangis ni Makmak, siguro nagtatago pa rin tayo sa bahay tuwing sasapit ang kadiliman. Hindi naman ako mananalo kung hindi niyo ako tinulungan Ililigtas niyo pa rin ang baryo natin. Mas malaki ang ambag mo, Boy Bangis. Yan ang bansag sa iyo ng mga tao dito simula nang malaman nilang ikaw ang naglakas ng loob na talunin ang pinuno ng aswang Oo nga Pinagkalat mo ba naman? Kalalakay mong tao, tsismoso ka. Siyempre naman, para maging isang magandang alaala ka sa mga taga-baryo natin. At totoo naman ang lahat ng mga sinabi ko sa kanila Iba ang kamandag mo sa mga aswang. Nakakamoy pa rin ako ng aswang pero bigla rin nawawala ang masangsang nilang amoy. Ang ibig mong sabihin, meron pa rin mga aswang? Oo, dahil ang tinalo lang natin ay ang pinuno. Hindi pa rin ligtas ang baryo natin kung meron pa rin mga aswang. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito ang katulad ko na antingero, ay ligtas pa rin ang baryo natin. Hindi ko na sinabi sa kanila na kusa na akong iniiwasan ng mga aswang sa baryo namin dahil sa kumalat na balita. Ang balitang ako ang tumapos sa pinuno nila. Makalipas ang 2 taon, ay nanatiling tahimik ang baryo namin at hindi na ako nakakaamoy ng alinsangan na dugo sa paligid. Malamang ay umalis na ang mga aswang sa baryo namin. Bilang isang antingero, ay alam kong hindi yun ang huling pagkakataon na may susubok sa aming kapayapaan. Ngunit habang naroon ako sa baryo, ang kadiliman ay may katapat na liwanag. Tumingala ako sa langit at ngumiti. Alam kong kahit nasaan man si Lolo, ay payapa na siyang nagpapahinga at kampante na siyang wala ng lahi namin ang maghahasik ng lagim. Pinagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo hanggang dito sa dulo. Muli, ako si Makmak at ito ang aking kwento. Wakas.